Si Gairo ay isang ordinaryong batang lalaki na namumuhay sa modernong Japan. Pero isang araw, natuklasan niyang kaya pala niyang makipag-usap sa mga hayop at mula noon, tuluyan nang nagbago ang mundo niya. Noong primary school siya, madalas siyang nakikipag-away sa mga batang nambubuli sa kanya dahil tinatawag nila siyang freak. Pero hindi naman basta umaatres si Gairo, kaya halos araw-araw ay nauuwi sa suntukan ng pang-aasar sa kanya. Isang araw, matapos na naman niyang makipag-away sa paaralan. Umuwi siya at umupo sa tabi ng alaga nilang aso na si Nokai na maayos siyang tinanong kung nakipag-away na naman ba siya. Sagot ni Gairo, tinatawag kasi siyang freak ng mga bata sa school kaya wala siyang ibang choice kundi lumaban. Sa kalmadong boses, sinabi ni Nokai na hindi niya dapat dibdibin ang mga sinasabi ng iba dahil darating ang araw na mauunawaan niya kung gaano kakahanga-hanga ang kapangyarihang taglay niya. Lumipas ang ilang taon at isa ng malakas na binata si Gairo. Pero may isang bagay na hindi nagbago kahit kaunti, ang hilig niyang makipag-away kahit sa walang kwentang dahilan. Isang araw, lumapit siya sa tatlong high school punk na nakatambay sa ilalim ng isang tulay. Binalaan siya ng mga ito na ang kanilang senpai ay pinuno ng Demon League. Pero mukhang wala talagang pakialam si Gairo. Habang kinakalikot ang ilong niya, sinabi niyang wala siyang pakialam at para sa kanya, isa lang namang walang kwentang tao ang kanilang senpai. Dahil dito, nagalit ang isa sa mga gon at sinubukang suntukin si Gairo. Pero sobrang bilis ni Gairo para sa kanya. Madali niyang naiwasan ang suntok bago siya sumipa at tuluyang naitapon ng lalaki sa ilog. Natakot ng kaunti ang dalawa pang lalaki at nagtaka kung anong klaseng ninja moves ang ginawa niya. Pero hindi madaling umatras si Gairo, kaya sinimulan din niyang asarin ang dalawa. Dahil dito, napilitan silang makipag-away sa kanya. Sabay-sabay nila siyang inatake, pero wala silang laban kay Gairo. Madali niya silang nalampasan at pinabagsak dahilan para magsitakbo silang lahat palayo habang talunan at basang-basa. Biglang may narinig na boses si Gairo mula sa kanyang likuran na nagpapasalamat sa tulong niya. Paglingon niya, nakita niyang isang uwak at isang pusa ang papalapit sa kanya. Muli siyang pinasalamatan ng pusa at sinabi nitong mga nakaraang araw, malaking problema na ang idinudulot sa kanila ng mga gon na iyon. Pero mas nag-aalala ang pusa para kay Gairo dahil baka magdesisyon ng mga gon na iyon na gumanti sa kanya sooner or later. Sinabi naman ni Gairo na huwag silang mag-alala dahil alam na niya kung paano haharapin ang ganitong mga sitwasyon. Pagkatapos, nagpaalam na siya sa dalawa at naglakad pa uwi. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang naghihintay ang kanyang ama. Agad nitong napagtanto na nakipag-away na naman si Gairo. Sinimulan siyang pagalitan ng kanyang ama at sinabi nitong hindi niya itinuro kay Gairo ang sining ng pagiging ninja para lang umasta itong walang kwentang siga at manakit ng ibang tao. Dahil dito, nagalit si Gairo at sumagot na wala nang may pakialam sa mga ninja ngayon at sayang lang sa oras ang pagiging ninja. Lalo namang nagalit ang kanyang ama at sa sobrang inis ay pinaputokan siya ng ilang throwing spikes. Pero mabilis na naiwasan ni Gairo ang mga ito. Kumuha ang kanyang ama ng isang katana at sinabi kay Gairo na isa itong family heirloom na ipinasapasa sa kanilang bloodline mula pa noong Edo period, matapos itong ipagkaloob sa kanilang pamilya mismo ng shogun bilang pagkilala sa kanilang katapangan sa larangan ng digmaan. Sinabihan niya si Gairo na umasta na parang isang tunay na adulto dahil siya ang magpapatuloy ng kanilang lahi. Pero napangisi lang si Gairo at sinabi sa kanyang ama na malamang isa lang namang walang kwentang peke ang espada. Lalo itong ikinagalit ng kanyang ama kaya binunot nito ang talam at handang ipakita sa anak kung gaano ito kitoto, habang si Gairo naman ay paikot-ikot na tumatakbo at humihingi ng tawad. Matapos ang lahat, pinilit ng kanyang ama si Gairo na linisin ang buong kalat at sinabi nitong pupunta siya sa Town Association meeting at hindi na makakauwi hanggang gabi, kaya dapat niyang siguraduhing nakalock ang bahay bago matulog. Bumulong si Gairo na hindi na siya bata nang biglang muling lumitaw ang uwak mula kanina at sumigaw na may emergency. Sinabi nitong may isang pusa sa gubat na mukhang nasa malubhang kalagayan at agad nitong pinangunahan si Gairo papasok sa kagubatan. Doon, nakita niya ang pusa na nakahandusay sa lupa at napaliligiran ng dugo. Napagtanto ni Gairo na buhay pa ito kahit papaano at nagtaka kung ano ang nangyari rito. Tinawag niya ang pusa para matiyak kung buhay pa ito pero biglang may naganap sa loob ng katawan ng pusa. Para bang may isang demonic being na biglang nagising. Dinala ni Gairo ang pusa sa kanilang bahay at ginamo ang mga sugat nito hanggang sa unti-unti itong lumakas at tuluyang imulat ang mga mata. Pumasok si Gairo sa silid habang may dalang cat food at napansin niyang nalagpasan na ng pusa ang pinakamapanganib na bahagi ng kondisyon nito at mukhang magiging maayos na ito. Tinanong niya ang pusa kung ano ang pangalan nito at sinabi niyang kahit ang mga pasanggala ay may sarili ring pangalan. Sarcastic na sumagot ang pusa na kahit sabihin pa nito ang pangalan niya, masyado namang bobo ang mga tao para maintindihan ang ibang wika.
Hindi nito alam na kayang intindihin ni Gyro ang pagsasalita ng mga hayop. Nagulat ng husto ang pusa at nagtago sa ilalim ng kama, ayaw nang lumabas. Sinubukan ni Gyro na hikayatin itong lumabas at sinabi niyang naiintindihan niyang baka nagulat ito pero wala itong dapat ikatakot dahil wala naman siyang masamang intensyon. Sinubukan ng pusa na hanapin kung may anumang spectral energy kay Gyro pero wala itong maramdaman. Ibig sabihin, isa lang siyang ordinaryong tao. Pero hindi nito maintindihan kung paano niya nagagawa nitong intindihin ang wika ng mga hayop. Sa huli, nagdesisyon si Gyro na subukan ng ibang paraan at inilabas ang kanyang secret weapon, kitty treats. Hindi nagtagal, lumabas ang pusa at nagsimulang kumain ng todo habang nakaupo naman si Gyro sa tabi nito, tuwang-tuwa sa sarili niyang diskarte. Matapos nitong maubos ang pagkain, tumingin ang pusa kay Gyro at sinabi nitong hindi siya isang ordinaryong pusa, kundi isang immortal na nagngangalang Rigo. Tinatawag din silang Menoke. Naguguluhan si Gyro at hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsasasabi ng pusa. Ipinaliwanag ni Rigo na ang mga Menoke ay mga mahiwagang nilalang na kayang mag-anyong tao o hayop anumang oras at karamihan sa mga tao ay walang kaalam-alam tungkol sa kanilang pag-iral. Ang ilan sa kanila ay namumuhay kasama ng mga tao, habang ang iba naman ay mas pinipiling mamuhay ng mag-isa sa mga bundok o kagubatan. Tinanong ni Gyro kung paano siya nasugatan, music at sumagot si Rigo na inatake siya ng isa pang Menoke. Tinanong ni Gyro kung paano iyon nangyari, pero sinabi ni Rigo na hindi niya rin alam ng eksakto. Ang alam lang niya, matagal siyang mahimbing na natulog at nang magising siya, napalibutan na siya ng mga ito. Humingi sila ng tulong sa kanya pero tumanggi si Rigo. Dahil dito, pinagtulungan siya ng mga ito at binugbog hanggang sa muntik na siyang mamatay. Tinanong ni Gyro kung bakit hindi na lang niya sila tinulungan dahil mga Menoke rin naman sila, pero sagot ni Rigo, ayaw niya sa mga nilalang na katulad nila, mga parasite na tinatago ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng isang mas malakas na nilalang. Tumama kay Gyro ang sinabi nito, pero idinagdag ni Rigo na malamang ay hindi rin naman siya pinaniniwalaan ni Gyro kaya wala na rin itong halaga. Aminado si Gyro na sa ngayon, wala siyang maintindihan sa lahat ng nangyayari. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi niya paniniwalaan si Rigo. Sinabi niyang kaya niyang makipag-usap sa mga hayop na sapat ng kakaiba yon, kaya wala siyang dahilan para hindi maniwala sa isang bagay na kasing kakaiba ng mga Menoke. Nang gabing iyon, pinaliguan ni Gyro si Rigo para masigurong malinis ito. At doon niya napansin na tuluyan ng gumaling ang mga sugat nito. Sinabi ni Gyro na ngayon ay naniniwala na siyang hindi talaga ordinaryong pusa si Rigo dahil kanina ay inakala lang niyang kung ano-anong bagay ang sinasabi nito dahil baka nagdedeliryo lang ito. Naalala rin ni Gyro si Nokai, ang dati niyang alagang aso, kahit na magkaiba ang personalidad nila dahil napakabait ni Nokai. Naalala niya noong madalas siyang mabuli at umuuwi siyang may mga gasgas at sugat. Tinutulungan siya noon ni Nokai na maligo. At habang ginagawa yon, nakakalimutan ni Gyro ang lahat ng nangyari sa buong araw at muli siyang nakaka-relax. Nang gabing iyon, natulog na si Gyro. Pagsapit ng hating gabi, tumayo si Rigo sa may bintana at nagpaalam kay Gyro, sinabing may utang siya rito dahil iniligtas siya nito. Pero kailangan na niyang umalis. Tumalon si Rigo mula sa bintana at napagtanto niyang kahit gumaling na ang kanyang mga sugat, hindi pa rin bumalik sa dati ang kanyang lakas. Bago pa siya makalayo, biglang lumitaw si Gyro sa likuran niya habang humihikab at tinanong kung saan siya pupunta. Halos matigilan sa gulat si Rigo at tinanong kung paano siya nakababa ng ganoon kabilis. Pero hindi na iyon pinansin ni Gyro at sa halip ay tinanong kung saan niya balak pumunta sa ganoong kalagayan. Sagot ni Rigo, wala na itong pakialam kay Gyro. Pero sumagot si Gyro na siya ang nagligtas sa kanya. Sinabi naman ni Rigo na hindi naman niya hiniling na iligtas siya. Sariling desisyon ni Gyro ang lahat ng ginawa nito, at kung tutuusin, wala naman siyang pakialam kung namatay siya roon sa kagubatan. Tinanong ni Gyro kung bakit ganoon ang sinasabi niya, pero muli lang sumagot si Rigo na wala na itong pakialam kay Gyro. Dahil dito, nagalit si Gyro at sinabi niyang hindi niya hahayaang umalis si Rigo hanggat hindi nito ipinapaliwanag ang dahilan. Lalong nagalit si Rigo at humarap kay Gyro habang bumubulwak ang demonic energy sa katawan niya. Sinabihan niya si Gyro na tumahimik at bumalik na sa pagtulog bago niya gawing scratch ang post ang lalamunan nito. Ipinaalala rin niya kay Gyro na isa siyang Menoke, isang specter na kumakain ng tao. Kaya mas mabuting lumayo na ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Nagulat si Gyro sa narinig, pero biglang may isa pang boses na sumingit sa kanilang usapan. Paglingon ni Gyro, nakita niya ang isang napakalaking lalaki na nakatayo sa bakuran kasama nila. Napagtanto ni Rigo na nasayang na ang pagkakataon niyang tumakas. Humarap naman si Gyro sa malaking lalaki at tinanong kung nakasanayan ba nitong basta na lang pumasok sa bahay ng ibang tao nang walang palem.
Sinabihan siya ng lalaki na tumahimik dahil kakainin na rin naman siya nito. Kasabay nito, naging demonic arm ang braso ng lalaki at sinubukan niyang baliin si Gyro. Pero mabilis na sinipa ni Rigo si Gyro palayo para mailigtas siya, saka tumakbo papasok sa kagubatan. Dahil dito, hinabol siya ng napakalaking Menoke. Natulala si Gyro at hindi agad nakagalaw habang ginagawa naman ni Rigo ang lahat para makatakas sa halimaw. Alam niyang kailangan lang niyang makalayo ng sapat pero dahil hindi pa lubusang nakakabawi ang katawan niya mula sa mga sugat, hindi pa rin bumabalik ang dati niyang lakas. Dahil dito, naabutan siya ng malaking Menoke at pinabagsak. Tumawa ang Menoke at sinabi kay Rigo na hindi siya gaanong humanga sa tinatawag na Legendary Star of Doom. Sinabihan niya si Rigo na sumama na lang ng maayos dahil ayaw niyang patayin ang kapwa niyang Menoke. Nagalit si Rigo at muling bumalat sa kanya ang demonic energy. Sinabi niyang ang gusto lang naman ng mga ito ay makuha ang kanyang kapangyarihan. Kaya kung handa silang ipalit ang kanilang buhay para rito, malaya silang subukang dalhin siya pabalik. Naghanda ang dalawang Menoke para sa kanilang labanan. Pero bago pa sila tuluyang magbanggaan, biglang dumating si Gyro dala ang kanyang espada at mabilis na hinampes ang braso ng lalaki, dahilan para umatras ito. Nagulat si Rigo at tinanong si Gyro kung gusto ba nitong mamatay, saka sinabi rito na tumakbo na siya. Pero sagot ni Gyro, kung mamamatay si Rigo ngayon, magiging walang saysay ang lahat ng ginawa niya para iligtas ito, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Galit na sinabihan ni Rigo si Gyro na lumayo dahil hindi ito simpleng suntukan lang sa pagitan ng mga batang lalaki. Pero huli na ang lahat. Lalong nagalit ang higanteng demonyo at nagbagong anyo bilang isang kakaibang halimaw na parang Bigfoot. Namangha ang malaking halimaw nang mapansin niyang hindi man lang natitinag si Gyro sa laki nito o sa katotohanang isa itong demonyong kumakain ng tao. Kaya agad nitong inatake si Gyro para makita kung ano ang kaya niyang gawin. Inakala ni Rigo na tapos na si Gyro. Pero sa kanyang gulat, nakaiwas si Gyro at biglang lumitaw sa likuran ng halimaw habang hawak ang kanyang espada. Ang hindi inaasahan ni Gyro ay ang sobrang bilis ng halimaw. Sa isang iglap, nakapunta ito sa likuran niya at inatake siya gamit ang daliri nito, dahilan para bumagsak si Gyro. Sinubukan pa rin niyang i-swing ang kanyang espada kahit nahihirapan na siya, pero muling nakaiwas ang halimaw. Sa huli, bumagsak si Gyro sa lupa at unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Lumapit si Rigo kay Gyro na hindi makapaniwala, iniisip kung gaano talaga kakaiba ang taong ito. Iniligtas niya ang isang Menoke ng walang malinaw na dahilan at handa pa niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay para iligtas ang isang nilalang nakakain sa kanya sa unang pagkakataong magkaroon ito ng pagkakataon. Tumawa ang halimaw na parang Bigfoot kay Gyro at sinabi kay Rigo na mukhang matagal na itong hindi nakakakain at malamang ay gutom na gutom na. Kaya dapat niyang kainin ng tao para maibalik ang kanyang lakas at mas maging maganda ang laban nila. Lumingon si Rigo na puno ng galit ang mga mata at sinabihan ng Menoke na tumahimik dahil malapit na itong mamatay. Naisip ni Rigo na maaari niyang kainin si Gyro para maibalik ang dati niyang lakas pero hindi niya iyon gagawin. Hindi matapos ang ginawa ni Gyro para sa isang Menoke. Sa halip, tinipon ni Rigo ang lahat ng kanyang spectral power at ibinuhos ito kay Gyro, isinasakripisyo ang sarili niyang anyo para mailigtas ang buhay nito. Natakot ang halimaw at sumigaw kay Rigo, hindi makapaniwalang ibinigay nito ang kapangyarihan niya sa isang tao. Pero sinabihan lang siya ni Rigo na tumahimik at muling tumayo si Gyro. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya, pero sinabi ni Rigo na mag-focus muna siya sa laban. Patuloy na iniiwasan ni Gyro ang sunod-sunod na pag-atake ng halimaw habang sinasabihan siya ni Rigo na maghanda ng umatake. Sinabi ni Gyro na imposibleng may magawa siya laban sa halimaw na iyon, pero sinabi ni Rigo na huwag siyang mag-alala at suntukin lang ang Menoke sa tamang sandali. Nagtiwala si Gyro kay Rigo at perpektong sinabayan ang timing ng kapangyarihan nito. Sa isang malakas na pag-atake, tuluyan niyang nilipol ang halimaw, nahati ito sa dalawa at tuluyang namatay. Pero bago pa man niya maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya, biglang may isang babae na naglabas ng kutsilyo at pinagbawalan siyang gumalaw. Maya-maya, may isang lalaking lumitaw habang naninigarilyo at sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi sila mga Menoke, kundi mga ordinaryong civil servant mula sa Department of Espionage. Sinabi nitong dadalhin nila si Gyro sa kustodiya, pero bago pa makasagot si Gyro, hinampes siya ng babae sa likod ng ulo at agad siyang nawala ng malay. Ang mga sundalong nakasuot na parang stormtroopers ay nagsimulang magtalo kung sino ang hahawak sa walang malay na katawan ni Gyro dahil natatakot sila rito. Pero bago pa sila makapagdesisyon, nagpa siya ang babaeng unang naglabas ng kutsilyo na siya na ang bahala. Hinailan niya si Gyro sa isang paa na para bang bangkay lang itong kanyang natagpuan.
Samantala, habang walang malay si Gyro, napunta siya sa isang panaginip kung saan nakita niya ang sarili sa isang lugar na puro puti. Doon, nakita niya si Rigo na nakatayo sa kanyang harapan at mistulang gawa sa usok. Sinabi ni Rigo na may malaking butas sa dibdib ni Gyro. Naguluhan si Gyro hanggang sa tumingin siya sa kanyang katawan at nakita nga ang isang napakalaking butas sa kanyang dibdib. Pero bago pa siya tuluyang mataranta, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagising sa isang hospital bed. Masakit ang kanyang ulo kaya umupo siya at agad na hinawakan ang kanyang dibdib para siguraduhing wala talagang butas. Biglang may boses na nagulat sa kanya. Ang babaeng nagdala sa kanya pabalik ay nakaupo sa tabi niya habang abala sa pag-scroll ng reels sa kanyang phone. Sinabi nito kay Gyro na mahigit isang araw at kalahati na siyang walang malay bago niya tuluyang ipakilala ang sarili bilang si Ikay. Bago pa makapagtanong si Gyro ng iba pang bagay, agad na tumawag si Ikay sa kanyang superior at sinabi nitong nagising na si Gyro at mukhang sapat na ang kanyang kondisyon para makipag-usap. Pero bigla siyang na-distract nang may maitim na mist na lumabas mula kay Gyro at unti-unting nabuo bilang isang pusa sa ibabaw ng ulo niya. Naiinis si Gyro kay Rigo dahil nakaupo ito sa kanyang ulo, kaya nagsimula na naman silang magtalo habang sinusubukan naman ni Ikay na pakalmayin silang dalawa at ipinapaalala na nasa hospital sila. Maya-maya, pumasok ang kanilang senior at sa wakas ay napakalma silang dalawa. Sinabi nito kay Gyro na matibay siyang bata dahil walang ordinaryong tao ang makakaligtas sa lahat ng pinagdaanan niya. Pagkatapos, humarap siya kay Rigo na ngayon ay mistulang isang dark spirit at tinanong kung ano ang pakiramdam niya. Pero mas maingat si Rigo sa mga taong ito at sinabihan ang lalaki na huwag na itong makialam kung ayaw nitong malagay sa panganib ang sarili niyang buhay. Napansin ng lalaki na mas maingat si Rigo kaysa sa inaasahan niya at halatang hindi ito nagtitiwala sa kanila. Pero napansin din niyang wala naman talagang intensyon si Rigo na manakit. Para makuha ang tiwala nilang dalawa, nagdesisyon ang lalaki na magpakilala ng maayos at sinabi niyang siya si Shiiba mula sa Bureau of Espionage. Biglang sumingit si Gyro at sinabi na alam na niya kung para kanino ito nagtatrabaho dahil sinabi na nito iyon kanina. Ang gusto niyang malaman ngayon ay kung bakit sila dinala rito. Nagulat si Shiiba na naaalala pa rin ni Gyro ang lahat kahit hinampes na siya sa ulo. Pagkatapos, hinarap niya si Gyro at tinanong kung may alam ba siya tungkol sa isang grupong tinatawag na Aniwabin. Tinaasa ng kilay ni Gyro dahil narinig na niya ang tungkol sa mga ito mula sa kanyang ama. Sinabi niyang alam niyang umiral ang Aniwabin noong Edo Shogunate at sila ay mga undercover agent na mismong pinili ng shogun. Nagulat si Shiiba na alam ni Gyro ang lahat ng iyon at ipinaliwanag na hindi nagtapos ang kanilang trabaho noong panahon ng Edo. Ipinasa nila ang kanilang tungkulin sa mga sumunod na henerasyon hanggang sa kasalukuyang panahon kung saan kilala na sila bilang Bureau of Espionage. Sinabi ni Shiiba na pangunahing trabaho nila ang pangangalap ng intelligence at counterintelligence sa loob at labas ng kanilang bansa. Bukod dito, tungkulin din nilang hanapin at lipulin ang mga Menokei. Ipinaliwanag niya na bihira namang gumawa ng malalaking insidente ang mga Menokei at kadalasan, ang malalaking gulo ay mga tao mismo ang nagiging sanhi. Kaya madalas ay umiikot ang trabaho nila sa pagbabantay sa mga VIP at pag-iimbestiga sa mga mapanganib na organisasyon. Sinabi ni Shiiba na ang partikular na departamento niya ay nakatutok sa mga Menokei. Kaya kadalasan ay wala siyang gaanong ginagawa. Pero kamakailan lang, inatake ng isang grupo ng mga Menokei ang kanilang facility. At ang mismong Rigo na ngayon ay nasa loob ng katawan ni Gyro ay naroon sa facility, kung saan siya ay nakasil at mahimbing na natutulog. Napagtanto ni Gyro na ito pala ang tinutukoy ni Rigo nang sabihin nitong mahaba ang kanyang tulog bago siya biglang nagising. Pagkatapos, sinabi ni Shiiba na siya naman ang magtatanong at tinanong kung paano eksaktong napunta si Rigo sa loob ng katawan ni Gyro. Ikinwento ni Gyro sa kanila ang buong nangyari, at labis na nagulat si Ikay. Tinanong niya kung gaano ba katanga si Gyro para makialam sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman at mas lalo pang ipinagtanggol ang isang Menokei. Sumagot si Gyro at sinabihan siyang tumahimik dahil wala naman siya roon at hindi niya alam ang buong sitwasyon. Pinagitna ni Shiiba ang dalawa at sinabi kay Gyro na baka alam na rin niya ito pero posible raw na permanente na ang fusion nila ni Rigo at baka wala ng paraan para maibalik sila sa dati nilang anyo. Pero kailangan pa rin nilang subukan ng lahat ng paraan at mangalap ng mas maraming impormasyon. Bukod dito, alam nilang hinahanap ng gang ng mga Menokei si Rigo, pero hindi nila alam kung bakit. Kaya pansamantala, ilalagay ng Bureau si Gyro sa ilalim ng kanilang proteksyon. Hindi nagustuhan ni Gyro ang narinig niya, pero sinabi ni Shiiba na wala talaga siyang gaanong pagpipilian dahil may na-file ng missing person report para sa kanya. Sinabi rin niyang ililipat si Gyro sa ibang facility kinabukasan at binalaan siyang maraming gwardya ang nakatalaga sa hospital, kaya walang saysay ang pagtatangkang tumakas.
Mag-isa namang nakaupo si Gyro sa loob ng hospital room niya, bored na bored habang iniisip kung habang buhay na ba siyang ikukulong ng mag-isa sa ganitong lugar. Tumawa si Rigo at sinabing binalaan na niya si Gyro na huwag makialam pero hindi ito nakinig. Ipinaalala rin niyang ang bureau mismo ang nagsil sa kanya kaya hindi nila ituturing si Gyro na parang ordinaryong tao. Bukod pa roon, nasa labas pa rin ang mga Menoke na gustong gamitin ang kapangyarihan ni Rigo at hindi lang sila basta uupo at maghihintay. Tiyak na susubukan nilang makuha si Gyro. Pero bago pa matapos ni Rigo ang sinasabi niya, biglang nagtantrum si Gyro at bumangon mula sa kama. Sinabihan niya si Rigo na maghanda dahil tatakas sila rito. Ayaw niyang basta nalang umupo at hayaan ng ibang tao na magdesisyon kung ano ang pwede at hindi niya pwedeng gawin. Sinabi ni Rigo na may mga gwardyang naghihintay sa labas ng kwarto at ayaw na niyang tulungan si Gyro sa panibagong gulong na siya rin mismo ang gumawa. Sagot ni Gyro, kaya niyang ayusin ang lahat ng mag-isa. Pagkatapos, tumingin siya sa mga uwak na nakaupo sa labas ng bintana. Sa labas ng kwarto, dalawang special agent ang nakatalaga para bantayan ang lahat. Pero bigla silang nakarinig ng kaguluhan mula sa loob. Binuksan nila ang pinto, pero sinalakay agad sila ng isang grupo ng mga uwak na inutusan ni Gyro. Tumakbo si Gyro palabas, nilampasan ng mga agent at tuluyang nakatakas mula sa hospital. Pagsapit ng paglubog ng araw, nakarating siya sa isang tulay na medyo malayo sa hospital. Pinasalamatan niya ang mga uwak sa pagtulong sa kanya at bilang kapalit, binigyan niya sila ng isang plastic bag na puno ng snacks. Pagkatapos, bumalik si Gyro sa kanilang bahay para hanapin ang kanyang ama, pero ang ama niya ang unang nakakita sa kanya sa labas mismo ng kanilang bahay. Sinubukan ni Gyro na gumawa ng dahilan, pero hindi siya pinansin ng kanyang ama at sinabi lang nitong sumunod siya. Sinundan ni Gyro ang kanyang ama hanggang sa isang bakanteng lugar. Nang tanungin ni Gyro kung bakit siya dinala ng kanyang ama sa lugar na iyon. Isang suntok sa mukha ang natanggap niya na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Humingi ng tawad si Gyro dahil 2 araw siyang nawala, pero sinabi ng kanyang ama na sinabi na sa kanya ni Shiiba ang lahat, pati na ang pagkakadala kay Gyro sa Bureau of Espionage. Hindi siya makapaniwala na ang sarili niyang anak ay naging fused sa isang Menoke. Nagulat si Gyro at tinanong kung paano nito nalaman ang lahat pero sumagot ang kanyang ama na alam niya ang lahat dahil minsan na rin siyang naging miyembro ng Bureau of Espionage. Biglang lumabas mula sa katawan ni Gyro si Rigo sa kanyang spectral form at sinabi niyang kanina pa siya nakakaramdam ng kakaiba sa matanda, lalo na sa nakamamatay nitong intensyon. Ngayon, alam na niya kung bakit ganoon ang pakiramdam niya. Sinabi ng matanda na hindi niya hahayaang gamitin ng bureau o ng isang Menoke si Gyro. Kaya sa halip, papatayin niya sina Gyro at Rigo bago niya wakasan din ang sarili niyang buhay. Kasabay nito, nagsimula siyang magpakawala ng kanyang kapangyarihan habang hindi alam ni Gyro kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang sumugod ang kanyang ama at sinubukang tamaan siya ng isang axe kick pero mabilis na nakaiwas si Gyro. Hindi pa roon natapos ang pag-atake dahil agad na nilapitan ng matanda si Gyro bago pa siya makapag-react at sunod-sunod siyang sinuntok na hindi niya nagawang harangan. Muling bumagsak si Gyro sa lupa, dumudugo ang kanyang bibig at hirap na hirap sa paghinga. Sinabi ng kanyang ama na naturuan naman niya si Gyro ng sapat na kakayahan para sa self-defense pero dapat sana ay sinanay pa niya ito para maging isang tunay na mandirigma. Ngunit ang pangarap na iyon ay mananatili na lang na isang pangarap. Kasabay nito, muli siyang sumugod at tumalon para tuluyang tapusin si Gyro. Pero mabilis na namagitan si Rigo at hinaranggan ng pag-atake gamit ang kanyang spectral claw. Saka itinulak palayo ang matanda. Sinabi niya kay Gyro na seryoso talaga ang kanyang ama na patayin siya, kaya dapat na rin siyang lumaban ng seryoso. Pero nagalit si Gyro at sinabihan si Rigo na huwag munang lumabas hanggat hindi niya ito inuutusan. Naalala ni Gyro ang kanyang kabataan noong minsan ay umakyat siya sa puno para iligtas ang isang kuting pero hindi niya alam kung paano bababa. Palaging nandoon ang kanyang ama para saluhin siya kapag nagkaproblema. Pinapagalitan man siya nito pagkatapos. Palagi pa rin itong nandoon para sa kanya. Tinitigan siya ng matanda ng may mabigat na intensyon at sinabi nitong maraming taon niyang nilabanan ang sarili niyang kapwa at ang mga Menoke sa Shadow Realm, isang lugar na maituturing na mismong impyerno. Ginawa niya ang lahat para mailayo si Gyro sa mundong iyon. Pero ngayon, nasira ni Gyro ang lahat ng plano niya dahil nakialam ito sa mga bagay na hindi naman niya dapat pinakialaman. Ngumiti si Gyro at sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan. Nangako rin siyang siya mismo ang makakaalis sa sitwasyong ito. Lalong nagalit ang matanda at sumugod para suntukin siya. Sa halip na umiwas, sinalubong ni Gyro ng headbutt ang suntok para mabawasan ang momentum nito. Pero napakalakas ng kanyang ama kaya tumilapon pa rin si Gyro. Mabuti na lang at nakabawi siya ng balanse habang nasa ere at muling nakatayo habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang noo.
Napagtanto ng matanda na hindi talaga aatras si Gyro kahit buhay pa ang kapalit nito, kaya naisip niyang wala na siyang magagawa tungkol dito. Inamin niyang talo na siya at sinabi na siya mismo ang kulang sa resolve bago tuluyang umalis sa lugar. Pagsapit ng gabi, nasa hot tub na si Gyro at nag-e-enjoy sa pagbababad nang sabihin ni Rigo na huwag siyang basta-basta tumakbo patungo sa kamatayan dahil magiging walang saysay ang pagsasakripisyo ni Rigo para iligtas ang buhay niya. Ngumiti si Gyro at tinawag si Rigo na kanyang partner. Sinabing pareho na silang kasali rito. Samantala, nakatanggap ng tawag ang ama ni Gyro mula kay Shiba na nagsabing nag-alala sila nang makatakas si Gyro sa hospital. Pero ngayong nasa bahay na siya, dapat ay maayos na ang lahat. Sinabi rin ni Shiba na magpapadala sila ng sasakyan kinabukasan para sunduin si Gyro dahil magiging bahagi na siya ng kanilang grupo at isa siyang taong talagang kailangan nila. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Gyro para mag-impake habang tinatanong naman ni Rigo kung sigurado ba siyang magandang ideya ito. Pero mukhang hindi naman si Gyro ang tipo ng taong masyadong nag-iisip bago kumilos. Binalaan siya ni Rigo na wala silang ideya kung ano talaga ang mga taong iyon. At ngayong nasa kanya na rin ang kapangyarihan ni Rigo, natatangi na ang kalagayan niya at hindi nila alam kung ano ang maaari nilang gawin sa kanya. Napangisi si Gyro at tinanong kung nagkakaroon na ba si Rigo ng soft spot para sa kanya. Pero agad siyang sinabihan ni Rigo na tumahimik. Matapos mag-impake ni Gyro at bumaba para makipagkita sa kanyang ama. Dumating si Ichi na mukhang inis na inis. Sinabi niyang siya ang magiging guard at chaperone ni Gyro para siguraduhing hindi ito gagawa ng anumang katangahan tulad ng pagtakas. Ipinakita niya kay Gyro ang company truck na naghihintay sa labas at sinabi nitong sa likod siya sasakay kasama siya. Naiinis si Gyro sa paraan ng pagtingin ni Ichi sa kanya na para bang isa siyang insekto, kaya lumingon siya para magpaalam sa kanyang ama bago umalis kasama si Ichi. Sinabihan siya ng kanyang ama na huwag mamatay at sumagot si Gyro na hindi ganoon kadaling patayin siya bago siya tuluyang umalis sa kanilang bahay para simulan ang bago niyang paglalakbay. Pagkasakay nila sa truck at pag-andar nito, biglang nilagyan ni Ichi ng posa si Gyro. Nagulat siya at tinanong kung bakit siya tinatrito na parang preso. Nagtaka si Ichi kung bakit siya ang naatasang mag-escort sa isang idiot na tulad niya at sinabi nitong pakiramdam niya ay preso siya dahil preso naman talaga siya. Naguguluhan si Gyro at tinanong kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Ichi na ang bureau ay isang ahensyang nilikha para labanan ang mga Menokei at ngayon ay kalahating tao at kalahating Menokei si Gyro. Kaya sa paningin nila, isa lang siyang Menokei na bilanggo. Sinabi rin ni Ichi na wala siyang ideya kung ano ang nakikita ng mga higher-ups kay Gyro para maglaan sila ng ganoon karaming resources para sa kanya. Pero seryoso siya sa trabaho niya at gagawin niya ang lahat ayon sa kanyang tungkulin. Tiningnan siya ni Gyro at sinabi na pinagpapasensyahan lang niya ito dahil babae siya at kung lalaki siya, matagal na niya itong pinatulan. Dahil dito, sumiklab sa galit si Ichi at sinuntok ang dingding ng truck sa tabi mismo ng mukha ni Gyro, nag-iwan ito ng malaking uka at tuluyang nagulat si Gyro. Sinabi niya kay Gyro na may dalawang bagay siyang pinakakinasusuklaman. Una, si Manon, at pangalawa, ang mga sexist na kupal na tulad ni Gyro. Para sa kanya, hindi man lang umiiral si Gyro, kaya mas mabuting tumahimik na lang ito para magawa niya ang trabaho niya ng maayos. Biglang lumitaw si Rigo sa tabi ni Gyro at sinabihan ng babae na tumahimik dahil sinusubukan niyang matulog pero mukhang hindi talaga siya patutulugin ng dalawa. Tiningnan niya si Ichi at sinabi na mukhang kapos talaga sa tauhan ng bureau kung isang babae lang ang ipinadala nila para bantayan sila. Naiinis na tiningnan siya ni Ichi at sinabi nitong hindi siya nakikipag-usap sa mga maruruming Menokei. Pero nagpatuloy si Rigo at sinabing mukhang may iba pa itong problemang kailangang asikasuhin. Samantala, nagsimulang pumasok ang truck na sinasakyan nila sa isang lugar na nababalot ng makapal na hamog. Nagtaka ang isa sa dalawang driver kung bakit napakakapal ng mist dito. Pero sinabi ng isa na papunta sila sa isang bundok at malamang ay galing doon ang hamog. Biglang may napansin ng driver na isang taong nakatayo sa gitna ng kalsada sa loob mismo ng hamog. Lumingon siya para sabihin iyon sa kasama niya. Pero nang sandaling ibaling niya ang kanyang ulo, nakita niyang isang lalaking may kakaibang salamin ang nasa tabi niya at pinutol ang ulo ng kasama niyang driver. Sa likod ng truck, bigla silang nakarinig ng isang sigaw at malakas na pagyanig na nagpabagsak sa kanila habang nagsimulang kumurap-kurap ang mga ilaw. Napagtanto ni Ichi na may malalang nangyari. Tumayo siya at sinabi kay Gyro na manatili sa loob ng truck habang lalabas siya para mag-imbestiga. Sinubukan siyang pigilan ni Gyro pero isinara ni Ichi ang pinto at lumabas ng truck. Tumingin siya sa paligid at napagtantong nakapasok sila sa isang spectral mist zone. Nagsisimula pa lang siyang mag-isip kung paano siya nakagawa ng ganoong kalaking pagkakamali nang bigla siyang makarinig ng boses mula sa kanyang likuran. Paglingon niya,
Nakita niya ang lalaking may kakaibang salamin na nakasakay sa ibabaw ng isang napakalaking nilalang na mukhang halimaw at kinakain ng dalawang driver. Sinabi nitong excited siya para sa misyong ito dahil umaasa siyang magkakaroon siya ng magandang laban-laban sa bureau, pero dalawang walang kwentang driver at isang babaeng guard lang ang nakuha niya. Nainis si Ichi at bumulong na lahat talaga ng lalaki ay mga misogynistic at sexist na kupal. Pagkatapos, pinindot niya ang kanyang relo at nag-transform sa kanyang battle uniform, na sa totoo lang ay hindi gaanong naiiba sa normal niyang suot. Sa wakas, natuwa ang lalaking may salamin at sinabihan ang malaking nilalang na tigilan na ang pagnguya na parang tanga dahil kailangan na nilang muling lumaban. Biglang muling bumalat sa kanila ang mist at nag-transform silang lahat sa kanilang Menoke forms. Agad na inilabas ni Ichi ang kanyang baril at nagsimulang magpaputok. Pero hindi man lang natinag ang higanting nilalang dahil madali nitong hinaranggan ang lahat ng bala gamit ang mga braso nito. Samantala, sinamantala naman ng isa pang lalaki ang pagkakataon at inatake si Ichi mula sa likuran. Nakaiwas siya sa pag-atake pero tumilapon siya patungo sa higanting nilalang. Kaya mabilis niyang inilabas ang kanyang kutsilyo at itinusok ito sa kamao ng higanti, bahagya niyang nailigtas ang sarili habang sinusubukan din niya itong hiwain. Muli siyang nakalapag ng maayos at napagtanto niyang hindi magiging madali ang laban na ito dahil dalawang Menoke ang kaharap niya at pareho silang may sariling espesyal na kakayahan. Napansin niyang bobo ang higanti at halos hindi ginagamit ang utak nito pero matigas naman ang katawan na parang bato. Samantala, ang mas payat na Menoke ang utak ng operasyon. Habang iniisip niya ang lahat ng iyon, biglang lumitaw sa likuran niya ang mas payat na Menoke at sinuntok siya ng malakas papasok sa truck. Sa loob, naramdaman ni Gyro ang malakas na pagbangga ni Ichi sa truck at nagtaka kung ano ang nangyayari sa labas. Sinabi ni Rigo na inaatake sila ng mga Menoke. Idinagdag niya na habang abala si Gyro sa pakikipagtalo sa babaeng iyon, naramdaman na ni Rigo na nakapasok sila sa isang spectral zone. Walang ideya si Gyro kung ano ang sinasabi niya. Kaya ipinaliwanag ito ni Rigo ng mas simple at sinabi na ang spectral zone ay isang lugar na hiwalay sa human dimension at siyang realm ng mga Menoke. Hindi pa rin ito lubos na naiintindihan ni Gyro, pero sinabi niyang tulungan siya ni Rigo na tanggalin ang posas para makalabas siya at matulungan si Ichi. Sinabi ni Rigo na hindi niya iyon magagawa dahil espesyal na kagamitan ng mga posas at ginagamit ang mga ito para harangan ang spectral energy. Kaya wala siyang magagawa sa ngayon. Nagalit si Gyro at sinabi niyang si Ichi na lang ang mag-aalis ng mga posas sa kanya. Pero sinabi ni Rigo na hayaan na lang niyang maglaban ng bureau at ang mga Menoke habang tumatakas sila. Dahil para sa magkabilang panig, wala lang si Gyro kundi isang piraso ng laman na gusto nilang gamitin at pag-aralan. Kaya bakit pa siya makikialam? Sumagot si Gyro na may isang taong nakikipaglaban sa labas para sa kaligtasan nila at hindi niya matatawag ang sarili niyang lalaki kung uupo lang siya sa loob. Walang ginagawa habang may ibang lumalaban para sa kanila. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang suntukin ng higanteng Menoke ang likod ng truck at hatiin ito sa dalawa, dahilan para tumilapon si Gyro. Tumalo ng payat ng Menoke sa ibabaw ng truck at tiningnan si Gyro. Sinabi nitong sa hindi malamang dahilan ay inutusan silang dalhin si Gyro ng buhay, pero wala naman talaga itong pakialam. Binigyan pa rin niya si Gyro ng 10 segundo para magdesisyon kung susuko siya ng maayos o magiging pagkain nila. Agad na lumingon si Gyro kay Ichi at sinabi rito na tanggalin ang mga posas niya, pero tumanggi si Ichi. Nagalit si Gyro at tinawag siyang baliw, pero sinabi ng payat ng Menoke na tapos na ang 10 segundo at ngayon ay kakainin na nila si Gyro kahit ayaw niya. Muli, sinabi ni Gyro kay Ichi na alisin na ang mga posas niya. Dahil sa tensyon ng sitwasyon, naalala ni Ichi ang kanyang pagkabata noong nasa libing siya ng kanyang ina na namatay habang ipinagtatanggol ang mga tao laban sa mga Menoke bilang bahagi ng bureau. Naalala niya kung paano siya nangako sa kanyang ama na mula sa araw na iyon ay magsisimula siyang magsanay para maging mas malakas at maipagmalaki siya ng kanyang mga magulang. Biglang naputol ang paggunita ni Ichi nang marinig niya si Gyro na nagsasabing alam niyang gusto nitong gampanan ng perpekto ang tungkulin niya. At sa sitwasyong ito, nangangahulugan iyon na kailangan nitong palayain siya mula sa mga posas kasabay ng paghahanda ng higanteng Menoke na muling umatake. Huminga ng malalim si Ichi at pinutol ang mga posas si Gyro, tuluyang pinakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Agad na tumalon sa ere si Gyro at gamit ang kapangyarihan ni Rigo, nagpakawala siya ng napakalakas na suntok na tuluyang naglaho sa ere ang higanteng Menoke. Nagulat ang payat ng Menoke nang makita ang kapangyarihan ni Gyro. At sinamantala iyon ni Ichi. Bigla siyang lumitaw sa likuran nito at mabilis itong pinaghihiwa-hiwalay gamit ang kanyang blade. Muling tumayo si Gyro at sinabi kay Ichi na lumaban siya para sa kanila habang siya naman ay lumaban para tulungan siya. Kaya patas na sila.
Tiningnan siya ni Ichi ng may kaunting respeto at sinabi na ngayong sira na ang truck, wala na silang ibang pagpipilian kundi maglakad hanggang sa kanilang destinasyon. Isang buong araw ang lumipas bago nila tuluyang marating ang headquarters. Kinabukasan ng umaga, nagising si Gyro malapit sa pier at nagsimulang mag-ayos ng sarili habang iniisip ang lahat ng nangyari sa kanya sa loob lamang ng isang linggo. Natuklasan niya ang tungkol sa mga Menoke, 2 beses siyang inatake ng mga ito, at ngayon ay narito na siya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang lumapit si Shiiba at tinanong kung kumusta ang pananatili niya rito. Sagot ni Gyro, wala pa siyang kahit isang sandali para sa sarili dahil palagi siyang binabantayan. Pero sinabi ni Shiiba na ginagawa nila iyon para sa kaligtasan niya at ng buong organisasyon. Ipinaliwanag niya na ito ang headquarters ng Second Squad kung saan magsisimula ring magtrabaho si Gyro bilang isang agent. Ang pangalan ng kanilang grupo ay Black Torch. Hindi naman gaanong interesado si Gyro sa lahat ng iyon habang iniisip naman ni Shiiba kung paano niya mapagtutulungan ang mga ito bilang isang team. Biglang may humantong sasakyan at bumaba rito ang isang batang babae na bumati sa kanila ng magandang umaga. Ipinakilala siya ni Shiiba bilang assistant chief na si Hana. Kasama rin niyang bumaba ang isang batang lalaki na halos kaedad ni Gyro. Agad itong humanga kay Hana at nagsimulang purihin kung gaano siya kahanga-hanga. Sinabi ni Shiiba na ang pangalan ng binata ay Ray. Isa rin siyang rookie na sasali sa kanilang grupo pero nagmula siya sa isang kilalang pamilya ng mga especially iya, katulad ni Ichi. Agad na hindi nagustuhan ni Gyro ang itsura nito. Pagpasok nila sa warehouse, lumapit si Ray kay Ichi at tinawag siyang beautiful, dahilan para mamula siya. Pero nang tingnan naman niya si Gyro, halatang may disgusto siya at tinanong kung paano nakapasok sa unit nila ang isang nobody na tulad nito. Tumayo si Gyro at nagsimulang uminit ang sitwasyon. Napansin ito ni Shiiba at sinabi na perpekto ang timing, kaya inayos niya ang isang laban sa pagitan nilang dalawa. Lumabas sila ng warehouse at naghanda para sa showdown upang patunayan kung sino ang tunay na lalaki sa grupo. Biglang lumitaw si Rigo sa likuran ni Gyro habang humihikab at nagtanong kung bakit hindi na lang siya makatulog ng maayos nang walang istorbo. Sinabihan siya ni Gyro na bumalik na sa pagtulog dahil hindi naman niya ito ginaiseng. Pero sinabi ni Rigo na ramdam niya ang titig ng nerd na nakasalamin na iyon na kanina pa nakatitig sa kanya, kaya hindi niya iyon maaaring balewalain. Sinabi ni Gyro kay Rigo na gusto siyang labanan ng nerd kaya sila narito. Pero wala talagang pakialam si Rigo. Naghanda si Ray gamit ang kanyang espada at tinanong ni Gyro si Shiiba kung bakit si Four Eyes ay may armas habang siya ay wala. Ipinaliwanag ni Shiiba na nagmula si Ray sa isang sinaunang pamilya na nagsilbi sa shogun at dalubhasa ang kanilang pamilya sa swordsmanship. Sinabi rin niyang ang mga ninuno ni Ray ang nagturo sa shogun at sa mga prinsipe kung paano gumamit ng espada. Ayon kay Shiiba, mahilig talagang lumaban gamit ang espada si Ray, pero wala naman iyong problema dahil pwedeng pumili si Gyro ng sarili niyang armas. Excited na sinabi ni Ray kay Gyro na huwag siyang magpigil at gamitin ang bago niyang nakuha na armas. Itinuro ni Gyro si Rigo at sinabi niyang hindi naman armas si Rigo kundi isang pusa lang na walang kinalaman sa duel na ito dahil silang dalawa lang ang maglalaban. Pagkatapos, hinarap ni Gyro si Rigo at sinabihang huwag itong makialam sa laban. Sumagot si Rigo na wala siyang pakialam at babalik na lang siya sa pagtulog. Pagkatapos, bigla siyang nawala. Maya-maya, ibinagsak ni Ray ang kanyang espada sa lupa at tumalikod, sinabing hindi magiging masaya ang laban kung ganito. Naguguluhan si Gyro, kaya ipinaliwanag ng nerd na isa itong handicap dahil kung lalaban siya gaya ng dati, matatapos agad ang laban at hindi rin magiging masaya para sa mga nanunood. Sinabi pa niyang ipipikit pa niya ang kanyang mga mata para maging mas patas ang laban. Lalong nagalit si Gyro at naghanda na, sinabing dudurugin niya ang mukha nitong nakakainis suntukin. Habang nanonood ang mga tao sa paligid, sumugod si Gyro kay Ray at tumalon sa ere, handang suntukin ito sa likod ng ulo. Samantala, nakaharap si Ray sa dagat habang nakapikit ang mga mata. Nagtaka si Ichi kung ginagawa ba nito yon para hindi marinig o matukoy ni Ray ang mga yabag ni Gyro. Pero para kay Shiiba, masyadong mainitan ang ulo ni Gyro para pag-isipan ng ganoon kaayos ang kanyang galaw. Naniniwala siyang may kakaibang sixth sense si Ray at 360 degree awareness dahilan para maging parang pader ng mga blade ang kanyang depensa. Sakto sa tamang sandali, biglang humarap si Ray, mabilis na hinablot ang kanyang espada na parang kidlat at tinamaan si Gyro mismo sa mukha dahilan para bumagsak siya sa lupa. Naawa si Pene kay Gyro habang nagsimulang magsalita si Ray tungkol sa pagtatapos na ng laban. Sinabi niyang baka mamatay si Gyro kung ipagpapatuloy pa nila ito dahil hindi nito kakayanin ang mga suntok na tulad ng ginawa niya. Pero sinabihan siya ni Shiiba na tumahimik at tumingin sa likuran niya.
Paglingon ni Ray, nakita niyang nakatayo na ulit si Gyro habang pinapagpag ang alikabok sa katawan niya at sinasabing gasgas lang iyon. Napilitan si Ray na amining medyo matibay pala si Gyro. Sinabi ni Gyro na mula pa noong bata siya ay binubugbog na siya ng kanyang lolo kaya walang epekto sa kanya ang kaunting swordplay ni Ray. Nang marinig ni Ray na tinawag ni Gyro na swordplay lang ang kanyang swordsmanship, tuluyan itong nagalit. Sinabi niyang ang sining na ipinasa sa kanya ng kanyang pamilya ay ilang siglo ng pinapasa at isa itong sining na ginawa para pumatay. Ang paglapastangan dito ay isang kasalanang karapat-dapat sa parusang kamatayan. Ngumiti lang si Gyro at sinabihan ng nerd na subukan siyang talunin at parusahan siya kung kaya nito. Napagtanto ni Shiiba na may kawili-wiling mangyayari at sinabi kay Hana na siguraduhing maayos ang pagre-record. Muling sumugod si Gyro sa nerd gaya ng ginawa niya kanina at inisip ni Ray na mukhang ganoon talaga si Gyro, paulit-ulit na susubok sa parehong paraan hanggang gumana. Pero hindi yun magiging epektibo laban sa kanya. Nagdesisyon si Ray na tapusin na ang laban gamit ang isang malakas na slash. Pero laking gulat niya nang sa mismong pag-slash niya kay Gyro, biglang naputol sa dalawa ang kanyang espada at sinalubong siya ng isang malakas na suntok sa mukha na nagpabagsak sa kanya sa lupa habang dumyugo ang kanyang bibig. Habang nakahandusay, inisip niya kung paano iyon nangyari at napagtanto niyang ang espada pala mismo ang pinupuntirya ni Gyro. Noong una siyang tinamaan, pinag-aralan ni Gyro ang galaw niya. Kaya nang ulitin niya ang parehong atake sa ikalawang pagkakataon, perpektong na timing ni Gyro ang kanyang counter. Tumawa si Gyro at sinabi na patas na silang dalawa ngayon pero wala na kay Ray ang tinatawag niyang sandalan na espada. Tinanong ni Gyro kung gusto na ba nitong sumuko pero mas matibay pala ang nerd kaysa sa inaakala niya. Pinunasan ni Ray ang sarili at inayos muli ang kanyang salamin bago muling sumugod para sa panibagong sagupaan. Pareho silang nagsimulang magpalitan ng suntok, sunod-sunod na tinatamaan ang mukha ng isa't isa hanggang sa tuluyan silang parehong mawalan ng malay. Maya-maya, nagising ng nerd at nakita si Gyro na nakaupo sa lupa malapit sa kanya. Sinabi ni Gyro na ilang minuto pa lang siyang nagigising, kaya ibig sabihin ay tabla ang laban nila. Pero inamin ni Ray na mas naunang nagising si Gyro. Ibinato ni Gyro sa kanya ang isang lata ng juice at sinabi na kaya naman talaga siyang patayin ni Ray gamit ang unang atake kung gugustuhin nito. At ang tanging dahilan kung bakit niya naputol ang espada sa sumunod na atake ay dahil kahoy lang na replika ang ginagamit nito. Kung totoong espada yon, tapos na sana siya. Kaya bilang isang gentleman, tinanggap ni Gyro ang kanyang pagkatalo. Nagulat si Ray sa biglang pagiging mature ni Gyro. Pero nawala agad iyon nang subukan niyang buksan ang lata at tumalsik sa buong katawan niya ang soda. Tumawa ng malakas si Gyro at inaming ni shake niya ng todo ang lata bago niya ibigay kay Ray. Ibinato naman ni Ray ang naiuping lata sa mukha ni Gyro bago silang dalawa ay sabay na pumasok sa shed. Sa loob, mukhang nag-aalala si Hana para sa dalawang lalaki at nagtataka kung magiging maayos ba ang kanilang pagtutulungan. Pero sinabi ni Shiiba na simpleng fun activity lang ang ginawa nila ngayong araw. Ang tunay na test ay magsisimula bukas sa field. Nagulat si Hana at sinabing mga rookie pa rin ang dalawang lalaki. Pero ayon kay Shiiba, ang mga live mission ang pinakamagandang uri ng training para sa kahit sinong agent. Kinabukasan ng umaga, naghanda sina Gyro, Ichi, at Ray para sa kanilang unang mission bilang isang team at hindi maitago ni Hana ang excitement niya. Habang binibigyan sila ni Shiiba ng briefing, sinabi niyang pindutin at hawakan nila ang button sa kaliwang wrist nila. Agad na magta-transform ang kanilang suit at magiging parang ordinaryong damit para makihalubilo sila sa publiko. Pagkatapos, sinabi ni Shiiba kay Gyro na i-double tap ang button. Sa sandaling gawin niya yon, tuluyan siyang naging invisible sa paningin ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Shiiba na bago pa lang ang invisible mode at dapat itong gamitin ng limitado dahil maaari itong magkaroon ng negatibong epekto sa iba nilang kagamitan. Sinabi niyang matututunan na lang nila ang iba pang gamit ng kanilang gear habang ginagamit nila ito. Pagkatapos, isinakay niya ang mga ito sa isang sasakyan at dinala sa isang shrine. Nagtaka si Gyro kung ano ang ginagawa nila sa shrine, pero sinabi ni Shiiba na isa itong lihim na lokasyon ng bureau at may kailangan silang kunin dito. Habang naglalakad sila papunta roon, napansin ni Gyro ang isang lalaking naka-hoodie na kumakain ng chocolate bar na parang hayop pero hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang. Nakita ni Shiiba ang isa sa mga agent at nagsimulang makiusap para payagan silang gamitin ang facility. Medyo nag-alinlangan ng agent at sinabi na nakatakdang dumating ngayong araw ang Special Operations Division 1 team at walang magandang nangyayari kapag nagkakasabay ang dalawang team. Sinabi ni Shiiba na aalis na sila bago pa dumating ang First Division. Tinanong ni Gyro si Ichi kung ano ba ang First Division at ipinaliwanag niyang sila ang pinakamahuhusay na operatives ng Bureau.
Sila ang may pinakamaraming manpower at puro elite agents ang miyembro na kabaligtaran ng kanilang Division 2 team. Dinala sila ni Shiiba sa loob at sa pamamagitan ng isang nakatagong hagdan ay bumaba sila sa isang underground chamber. Lumingon si Shiiba kay Rigo at tinanong kung ayos lang ba siya. Agad na lumitaw si Rigo at sinabihan siyang tumahimik. Tumawa si Shiiba at binuksan ng isang vault saka ipinakita na ito ang lugar kung saan dating nakasil si Rigo. Napansin ni Gyro ang isang napakalaking bato sa gitna ng silid. Ipinaliwanag ni Shiiba na isa ito sa iilang sanctum na may ganitong espesyal na bato na pumipigil sa spectral energy. Dahilan para tuluyang mawalan ng kakayahan ng isang Menokei. Pagkatapos, sinabi niyang sasama sa kanya si Ichi para magtanong sa ilang tao sa itaas, habang sina Rei at Gyro naman ay dapat magtanong kay Rigo tungkol sa araw kung kailan siya nasil. Sinabi ni Rigo kay Gyro na wala siyang ideya kung ano ang nangyari noong araw na iyon dahil wala talaga siyang maalala. Sinabihan siya ni Gyro na tigilan ang pagbibiro dahil imposibleng makalimutan niya ang isang bagay na ganoon kahalaga. Pero galit na sumagot si Rigo na wala siyang dahilan para magsinungaling. Hindi niya lang talaga maalala ang nangyari. Bago pa makapagtalo si Gyro, sinabi ni Rey na hindi naman imposible ang amnesia sa ganitong sitwasyon, kaya malamang ay nagsasabi ng totoo si Rigo. Ayon sa kanya, malamang ay inilagay si Rigo sa isang espesyal na bato tulad nito na para sa mga Menokei ay parang mismong impyerno. At walang Menokei na makakalabas dito nang hindi nag-iiwan ng kapalit. Maswerte si Rigo dahil amnesia lang ang naging epekto sa kanya. Pagkatapos, humarap siya kay Rigo at tinanong kung ano ang nangyari noong araw na nagising siya mula sa kanyang mahabang pagkakatulog. Sumagot si Rigo na nagising siya habang napapalibutan ng isang grupo ng mga Menokei sa chamber na iyon. Isang tablet ang inilapit nila sa kanyang mukha at mula roon ay nagsalita ang isang lalaki. Sinabi ng lalaki na gusto niyang ipahiram ni Rigo ang kanyang kapangyarihan sa kanila para tulungan silang lipulin ng mga tao. Hindi interesado si Rigo sa alok nila kaya nagawa niyang lokohin ang lahat at makatakas bago pa nila siya magawa ng anuman. Para kay Gyro, ang tanging paraan para matapos ang lahat ng ito ay bugbugin na lang ang bawat kalabang harang sa kanyang daan. Sinigawan siya ni Rey at tinawag na idiot dahil sa ganitong pag-iisip pero bigla silang naistorbo ng parehong lalaking naka-hoodie na nakita ni Gyro kanina. Ibinagsak nito ang chocolate bar at biglang lumitaw sa pagitan ni Gyro at Rey habang kinakausap si Rigo. Parehong sumugod sina Gyro at Rey at sinuntok siya, pero napakabilis ng lalaki at bigla itong nawala bago muling lumitaw sa harap nila. Binalaan ni Rigo si Gyro na mag-ingat sa lalaking ito, pero lalo lamang na-excite si Gyro na lumaban. Parehong nag-transform sina Gyro at Rey sa kanilang suits habang iniisip kung anong klaseng mission ang kahaharapin nila. Ngumiti ang lalaking naka-hoodie at ipinakilala ang sarili bilang si Koga, ang taong magiging lord ng lahat ng Menokei sa mundong ito. Tinanong ni Gyro si Rey kung ano ba ang pinagsasasabi nito pero maging si Rey ay walang ideya. Nagpatuloy si Koga sa pagsasalita at sinabi na kailangan muna nila ng kaunting dagdag na kapangyarihan at doon papasok si Rigo. Narito siya para kunin si Rigo at gamitin ang kapangyarihan nito bilang dagdag na tulak para pamunuan ng iba pang Menokei. Tumawa si Gyro at tinukso si Rigo, sinabing mukhang may nagkakagusto sa kanya. Samantala, iniisip ni Rey kung niloloko lang ba sila ni Koga. Pero base sa nakikita niya, mukhang seryoso at totoo ang sinasabi nito. Nagsalita si Rey at tinanong si Koga kung bakit niya gustong makuha si Rigo. Sumagot si Koga na mukhang mas bobo pa pala ang mga tao kaysa sa itsura nila dahil napakasimple ng sagot. Astig si Rigo, sobrang lakas at badass, kaya gusto niya ito. Lumingon si Rey kay Gyro at sinabi na mukhang intellectually challenged si Koga, katulad niya. Nagpatuloy si Koga at ipinaliwanag na hindi kasing fragile ng mga tao ang mga Menokei at masasabi ring parang immortal sila. Mamamatay sila kapag pinaire-piraso ang kanilang katawan pero mananatili ang kanilang spirit. Gayunpaman, unti-unti itong hihina dahil kailangan nila ng pagkain. Iba si Rigo pagdating dito. Para siyang isang spiritual generator na hindi nauubusan ng spiritual energy. Kaya kapag napunta siya sa kamay ng isang Menokei, maaari itong maging tunay na immortal. At iyon mismo ang balak gawin ni Koga. Bigla siyang tinubuan ng isang sungay sa ulo at sinabi niyang magiging immortal siya at tatayo sa pinakatuktok ng lahat ng Menokei. Naghanda si Gyro para makipaglaban pero binalaan siya ni Rey na mag-ingat dahil hindi nila alam kung may iba pa bang kasama si Koga. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi niya, biglang lumitaw si Koga sa harap niya na parang kidlat at sinipa siya diretso sa dibdib. Dahilan para mawalan siya ng hangin. Sinundan pa niya ito ng isa pang sipa na nagpabagsak kay Rey malapit sa Spectral Rock.
Bago pa makarespond si Gyro, hinawakan ni Koga ang mukha niya at idiniin siya sa lupa habang sinasabing wala siyang silbi sa kanya maliban sa katotohanang nakakabit pa rin sa kanya si Rigo. Pagkatapos, hinarap ni Koga si Rigo at dinampot siya na parang isang ligaw na kuting. Sinabi niyang malapit na niyang palayain si Rigo mula sa idiot na taong nakakabit sa kanya at pagkatapos ay maghahari silang dalawa sa lahat ng iba pang Menoke. Pero winasak ni Rigo ang pangarap niya at tinawag siyang Wako, sinabing hindi siya makikipagtulungan sa kanya at wala siyang interes na maging hari ng kahit sino. Kung gusto ni Koga ng kaharian, humanap na lang siya ng sarili niyang mapamumunuan. Dahil dito, nagsimulang umiyak si Koga habang niyuyugyug si Rigo at tinatanong kung paano niya nasabi ang ganoon ka-insensitive na bagay. Pero biglang sinabi ni Gyro na tumahimik siya dahil nakakairita ang boses niya habang hinawakan niya ang paa ni Koga para hindi ito makagalaw. Kasabay nito, naghanda rin si Ray. Sa napakabilis na galaw, nagpakawala siya ng aerial slash patungo sa Menoke, dahilan para mapalayo si Koga kay Gyro at bahagya itong masugatan. Sinabi ni Ray kay Gyro na talagang napakalakas ni Koga dahil ang atake niya ay dapat kayang hatiin sa dalawa ang isang normal na Menoke. Pero halos gasgas lang ang nagawa nito kay Koga. Sinabi rin niyang sooner or later ay mapapansin ng mga nasa itaas na nasa panganib sila pero hindi nila maaaring hintayin ang tulong ng mga ito at kailangan nilang harapin mismo ang problema. Sinigawan sila ni Koga na tumahimik dahil para sa kanya, mahihina ang lahat ng tao. Nagpapanggap lang silang malalakas dahil mas marami sila kaysa sa mga Menoke at iniisip nilang pag-aari nila ang planetang ito. Hinarap niya si Ray at sinabi na siya ang unang mamamatay. Samantala, kailangang mabuhay si Gyro dahil gagawin niya itong carrier para kay Rigo. Pero tatanggalin niya ang mga kamay at paa ni Gyro para mas madali niya itong madala. Sinabi niyang ipapakita niya ngayon kung sino ang master at kung sino ang servant. Pagkatapos, ginamit niya ang sarili niyang dugo para lumikha ng isang napakalaking sandata at naghanda sa pag-atake. Tumalon siya patungo sa kanila at iwinasiwas ang napakalaking spear niya habang parehong umiwas sina Gyro at Ray sa gitna ng alikabok. Hindi tumigil si Koga at nagpa siya munang puntiryahin si Ray. Sumugod siya at sinalubong naman siya ni Ray gamit ang kanyang espada. Pero napakalakas ng atake ni Koga kaya naputol sa dalawa ang espada ni Ray. Dahil dito, wala nang natitirang sandata si Ray para ipagtanggol ang sarili. Agad na itinusok ni Koga ang kanyang napakalaking kakaibang spear sa tiyan ni Ray at tumilapon siya sa lupa. Dumyugo ang bibig ni Ray habang napagtatanto niyang mas malakas pala si Koga kaysa sa una niyang inaakala. Pero dumating si Gyro para ipagtanggol siya at sinubukang atakihin si Koga mula sa likuran. Masyado namang mabilis si Koga at nagawa niyang harangan ang atake gamit ang kanyang spear. Lalong nagalit si Koga sa kapangyarihan ni Gyro at sinuntok siya ng malakas habang tinatanong kung nasaan ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ni Rigo. Tumilapon si Gyro at muling bumagsak sa lupa. Lumapit si Koga kay Rigo at sinabi na malapit na niyang alisin ito mula sa pathetic na taong iyon at mararamdaman na naman itong muli ang tunay na buhay. Pero muli na namang nakabangon si Gyro at sinabi na hindi siya isang suitcase na ginagamit para dalhin si Rigo. Pagkatapos, tinawag niya ang kapangyarihan ni Rigo at pumayag naman si Rigo na talagang demented si Koga at kailangan ito ng maayos na pambubugbog. Ang pinagsamang kapangyarihan ni Gyro at Rigo ay lumikha ng itim na aura sa paligid ng kamao ni Gyro. Direkta niyang sinuntok si Koga dahilan para sumabog ang napakalaking ulap ng alikabok. Nagulat si Ray sa kapangyarihan ni Rigo. Pero nang unti-unting mawala ang alikabok, nakita nilang sinalo ni Koga ang suntok at malubhaman ang tama sa kanya, nakatayo pa rin siya at maayos pa rin ang kalagayan. Muli na namang naging kakaiba ang kilos ni Koga at sinabi niyang ibigay na lang sa kanya ni Gyro si Rigo dahil gustong-gusto niya ang kapangyarihang taglay nito. Pero tumanggi si Gyro. Biglang napansin ni Koga na paparating na ang mga reinforcement at sa kasalukuyang kalagayan niya, hindi niya kayang harapin ang mga ito. Kaya nagdesisyon muna siyang umalis. Binalaan niya si Gyro na mag-ingat sa bibig nito dahil balang araw, yun mismo ang magiging dahilan ng pagkamatay niya. Pagkatapos, gumawa siya ng portal at tumakas mula sa lugar, sakto namang dumating si Ichi kasama ang isa pang mas matandang lalaki na nagngangalang To mula sa First Squad. Lumabas sila ng facility at naupo sa labas malapit sa shrine habang nakikipag-usap si Shiiba sa leader ng First Squad. Binalaan siya nito na ang mga ginagawa niyang kalokohan ay maaaring humantong sa isang disciplinary hearing. Sinabihan niya itong maghinay-hinay pero sumakay lang ang babae sa kanyang sasakyan at umalis, iniwan sina Shiiba at ang kanyang team. Lumingon si Shiiba at naisip na para sa kanya, parehong nakapasa sa entrance test sina Ray at Gyro dahil nagawa nilang lumaban at mabuhay laban sa isang napakalakas na Menoke. Tinanong niya si Ray kung ayos lang ba siya pero hindi nagustuhan ni Ray ang naging performance niya.
Habang iniisip niya ang nangyari, napagtanto niyang wala siyang nagawa at wala siyang kapangyarihan habang paulit-ulit siyang binubugbog ng Menoke. Kung hindi dahil sa kanyang uniform, matagal na sana siyang patay. Samantala, iniisip naman ni Ichi na kung mas malakas lang siya, baka napansin niya agad na may mali at maaaring natulungan niya si Rei. Habang iniisip ni Gyro kung ano ba talaga ang gusto ni Koga sa kanya at kay Rigo, sinabi ni Shiiba sa kanilang huwag nang mag-alala tungkol sa nangyari ngayong araw dahil isa lamang iyong team bonding exercise. At ngayon, alam na niyang mas magiging maayos na ang pagtutulungan nila bilang isang team. Kinabukasan ng umaga, inihanda sila ni Shiiba para sa isang training session. Sinabi niyang ang araw na iyon ay para sa conditioning. Bago pa niya maipaliwanag ng maayos kung ano ang gagawin nila sa training, biglang may isang batang babae na lumitaw sa ibabaw ng facility habang tumatawa at tumalon pababa sa kanilang direksyon, umaasang makapag-glide o kung ano man ang plano niya. Pero halatang hindi niya kayang gawin iyon dahil bumagsak lang siya diretso sa lupa. Agad siyang tumayo at sinabi na siya ang magsasanay sa kanila ngayong araw. Pagkatapos, umupo siya sa balikat ni Shiiba. Ipinaliwanag ni Shiiba na ang pangalan ng babae ay Fuyo at isa siyang Menoke. Sinabi niyang bagamat inaalis ng bureau ang mga Menoke na nakikita nila, may mga friendly Menoke rin silang pinapalampas at sa halip ay nakikipagtulungan sa kanila. Binalaan sila ni Fuyo na hindi siya ang tipo ng Menoke na yuyuko sa kahit sinong tao, gaya ng malinaw na makikita dahil nakaupo siya mismo sa ibabaw ng isang tao. Pagkatapos, humarap siya kay Rigo at sinabi na mukha itong cute at cuddly para sa isang maruming ligaw na pusa. Tinawag naman ni Rigo si Fuyo na maliit na pipsqueak kaya nagsimula na naman silang magtalo at magbatuhan ng mga pangalan. Pero pinatigil sila ni Shiiba dahil magsisimula na ang training. Ipinaliwanag niya sa tatlong rookies na kayang magdulot ng hypnosis at hallucinations ang mga Menoke. Kaya dapat kayang makawala ng bawat agent mula sa ganitong uri ng epekto. At iyon mismo ang magiging training nila ngayong araw. Simple lang ang objective, makaalis ng ligtas mula sa hallucination spell ni Fuyo. Naghanda si Fuyo at nagpakawala ng isang flowery spell na bomb alot sa tatlong rookies at ikinulong sila sa loob ng isang malaking lotus. Sa loob nito, natagpuan ni Rei ang sarili niya sa isang mababaw na lawa na napapalibutan ng mga lotus. Naglakad siya pasulong habang iniisip kung anong klaseng mundo ito at kung paano siya makakatakas. Bigla siyang nakarating sa gilid ng lawa at may nakita siyang pamilyar na kuweba sa kanyang harapan. Sinubukan niyang paalalahanan ng sarili na isa lamang itong illusion, pero may napansin siyang isang binatang may puting buhok na lumabas mula sa kuweba habang hawak ang kanyang espada. Agad niyang nakilala ang kanyang kapatid at muli niyang pinaalalahanan ng sarili na lahat ng ito ay ilusyon lamang. Pero tinawag siya ng kanyang kapatid bago biglang sumugod para umatake. Bahagya lamang na naitaas ni Rei ang kanyang espada sa tamang oras para salagin ang atake ng sarili niyang kapatid. Samantala, nasa sarili niyang panaginip si Ichi. Nakita niya ang kanyang batang sarili na masayang naghahalaman kasama ang kanyang ina na nagtanong kung gusto ba niyang maging gardener paglaki niya. Sumagot ang batang Ichi na gusto niyang maging spy tulad ng kanyang mga magulang. Biglang nakatanggap ng tawag ang kanyang ina tungkol sa trabaho. Tulad ng ibang araw, iniwan niya si Ichi para maglaro habang pumunta siya sa isang mission, hindi alam na iyon na pala ang huli niyang pag-alis. Hindi na nakabalik ang kanyang ina mula sa mission at isinagawa ang funeral na halos hindi na maalala ni Ichi dahil pakiramdam niya ay malabo ang lahat ng nangyari. Mula noong araw na iyon, parang naging malayo na sa kanya ang saya at tawa, kaya ibinuhos niya ang lahat ng mayroon siya sa pagiging isang agent. Araw-araw siyang nagsimulang tumakbo para maging mas mabilis kaysa dati. Hanggang sa lumaki siya at naging sapat na ang galing niya, tinawag siya sa isang underground facility kung saan binasa ng isang agent ang isang sulat mula sa kanyang ama. Nagulat siya nang makita ang isang rebulto na kahawig ng kanyang ina sa gitna ng underground chamber. Pero ayon sa sulat ng kanyang ama, hindi talaga iyon simpleng rebulto. Ang kanyang ina ay natrap sa isang spell na naging bato sa kanyang katawan. Buhay pa rin siya. Mula noong araw na iyon, naging iisa ang layunin ni Ichi, hanapin ang Menoke na gumawa nito at maibalik sa normal ang kanyang ina. Hinawakan niya ang rebulto sa loob ng illusion at biglang nagsimulang umuga ang rebulto bago lumabas mula rito ang isang halimaw na handang umatake sa kanya. Samantala, paikat-ikot na tumatakbo si Gyro habang sinusubukan niyang hanapin ang exit. Bigla siyang napaharap sa isang napakalaking shadowy demon. Mukhang nakilala ito ni Rigo, pero alam niyang nasa loob sila ng hallucination, kaya imposibleng tunay ang nilalang na iyon. Pero walang pakialam si Gyro at naghanda na siyang durugin ang nilalang. Samantala, malapit sa kuweba, naalala ni Rei kung ano ang buhay niya noong bata pa siya. Palagi siyang nakikipag-sparring sa kanyang kambal na si Shin, na ilang minuto lang ang tanda sa kanya pero mas mahusay sa sword fighting kaysa sa kanya.
Sa bawat laban nila, madaling napapabagsak ni Shin si Rey sa lupa. Naalala niya ang isang pagkakataon kung saan duguan siyang nakahandusay matapos ang sparring habang pinupuri kanilang ama si Shin dahil sa napakahusay nitong swordsmanship. Habang nakahiga pa si Rey sa lupa, ngumiti si Shin sa kanilang ama pero agad din niyang tinulungan ang kanyang kapatid na makabangon at sinimulang gamutin ang mga sugat nito. Nagbiro si Rey na mayroon na naman siyang panibagong peklat na kailangan niyang itago. Humingi ng tawad si Shin at sinabing hindi naman niya planong lakasan ng ganoon ang atake pero nadala lang siya sa flow ng laban. Sinabihan siya ni Rey na huwag nang humingi ng tawad dahil kung magiging head ng kanilang clan si Shin, kailangan nitong maging mas malakas. At kung kailangan niyang maging stepping stone para mangyari yon, buong puso niyang tatanggapin. Tumawa si Shin at sinabing hindi kailanman magiging stepping stone si Rey. Sinabi rin niyang kahit sino pa ang maging head ng kanilang pamilya, mananatili silang magkapatid. Dagdag pa ni Shin, nakakapanatag na may kapatid siyang maaasahan at kayang bantayan ang kanyang likuran. At kung sakaling mabaygo siyang maging head ng pamilya, pwede namang ipasa ang posisyon kay Rey. Ngumiti si Rey sa sinabi niyang iyon, pero alam niyang malabo iyong mangyari. Kahit kambal sila at buong buhay silang magkasama. Kahit papaano ay palaging bahagyang mas mahusay si Shin sa halos lahat ng bagay kumpara sa kanya. Sa puntong iyon, natanggap na ni Rey na habang buhay siyang mabubuhay sa anino ng kanyang kapatid. At hindi na iyon naging problema para sa kanya. Nagpatuloy ang lahat sa ganitong paraan hanggang sa dumating ang araw ng Rite of the Sword, ang ritual na magdedesisyon kung sino ang susunod na magiging head ng kanilang pamilya. Ang Rite of the Sword ay isang espesyal na ritual ng kanilang pamilya para piliin ang bagong pinuno. Isinasagawa ito sa isang madilim na kuweba na napapalibutan ng mga puno sa likod ng kanilang bahay. Sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba, may isang espesyal na espada na ilang henerasyon ng pinoprotektahan ng kanilang pamilya. Ang pangalan ng espada ay Hell Tempest. Matagal na ang nakalipas, sinaniban ng isang Menokey ang espada. Kaya ang kailangan gawin sa Rite of the Sword ay lampasan ng spirit na nasa loob nito at tuluyang kontrolin ang espada. Naalala ni Rey na minsan na niyang nasaksihan ang Rite of the Sword nung napakabata pa siya. Pero ang tanging malinaw na naaalala niya mula sa araw na iyon ay kung gaano siya natakot. Hinihanda ng kanilang ama si Shin para sa ritual at binalaan siyang mas lumalakas ang curse na nasa espada habang lumilipas ang mga taon, kaya kailangan niyang labanan iyon gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngumiti si Shin at sinabing babalik siya agad bago pumasok sa kuweba ng buong kumpiyansa. Naiwan si Rey sa labas dahil alam niyang malalampasan ni Shin ang spirit kahit ano pa ang mangyari. Tama si Shin na hindi siya magtatagal sa loob. Pero ang lumabas mula sa kuweba ay hindi na talaga si Shin. Pinagpapatay niya ang lahat ng guards at nakipaglaban siya sa kanilang ama. Habang wala nang magawa si Rey kundi panoorin ang lahat ng walang magawa, tuluyan siyang nabigla sa kanyang nasasaksihan. Natalo si Shin at nagwagi ang Menokey na kumontrol sa kanya. Sumigaw ang kanilang ama kay Rey na tumakbo na dahil hindi niya kayang kalabanin si Shin sa kasalukuyang kalagayan nito. Pero sinamantala iyon ni Shin at pinutol sa dalawa ang sarili niyang ama. Habang wala pa ring magawa si Rey kundi manood, tumingin si Shin sa kanya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinabi niya kay Rey na tama ang kanilang ama at hindi pa niya kayang talunin si Shin ngayon. Kaya sinabi niya kay Rey na magsanay na parang nakasalalay ang buhay niya rito. Para balang araw ay maging sapat ang lakas niya para mapatay siya. Pagkasabi nito, tumalikod si Shin at naglakad pabalik sa kagubatan habang sumisigaw si Rey at hinihiling sa kanya na bumalik. Samantala, sa loob ng ilusyon, muling nakipagsagupaan si Rey sa ilusyon ng kanyang kapatid. Sinabi ni Shin na walang saysay ang pakikipaglaban niya dahil hindi niya ito kayang talunin. Pero pinakalma ni Rey ang kanyang isip at pinaalalahanan ng sarili na isa lamang itong nilikha ng kanyang imahinasyon at hindi ang tunay niyang kapatid. Muling sumugod si Shin, pero nasalag ni Rey ang atake bago niya ito itinulak palayo. Pagkatapos, naghanda siya para sa huling sagupaan. Sabay na sumugod ang dalawa ng napakabilis pero walang laban ng illusion kay Rey. Madali niya itong winasak at matagumpay na nalampasan ang test. Samantala, patuloy pa ring nilalabanan ni Ichi ang sarili niyang mga demonyo habang inaatake siya ng kanyang ina na nasa anyo ng isang Menokey. Paulit-ulit niya itong iniiwasan habang inaalala kung gaano kalmado at kakompost ang kanyang ina. Gamit ang parehong determinasyon, inilabas niya ang kanyang kutsilyo at mabilis na pinaslang ang halimaw, dahilan para agad itong maglaho. Sa wakas, nakabalik din si Ichi sa realidad at nakita niyang kakalabas lang din ni Rey. Binati sila ni Shiiba dahil pareho nilang nagawang makawala sa trance sa loob lamang ng 10 minuto. Pagkatapos, bumaling siya sa huling lotus na kinaroroonan ni Gyro at Rigo. Nagtaka siya kung ano na ang kalagayan ng dalawa dahil espesyal ang sitwasyon nila para sa ganitong klaseng test.
Ang Lotus test ay inilalabas ang pinakamalalim na insecurities na nakatago sa kaluluwa ng isang tao. Pero sa kaso ni Gyro at Rigo, dalawang kaluluwa ang nagsanib sa iisang katawan. Samantala, sa loob ng illusion, sunod-sunod na iniiwasan ni Gyro ang mga atake ng halimaw. Napansin niyang napakabilis nito para sa laki ng katawan nito. Kaya nagtataka siya kung ano ba talaga ang nilalang na ito. Tumawa ang halimaw at sinabing ipapakita nito kung ano talaga siya. Bigla itong sumabog at nagsimulang habulin si Gyro habang desperado naman siyang tumatakbo palayo. Sa labas, napansin ni Fuyo na may mali. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang naging jet black ang Pink Lotus. Tinanong siya ni Shiiba kung ano ang nangyari at sinabi ni Fuyo na nawalan siya ng kontrol sa Lotus. Sa tingin niya, si Rigo ang dahilan nito. Ipinaliwanag niyang karaniwan ay hawak niya ng buo ang sitwasyon at kaya niyang ihinto ang training kapag masyado nang nagiging delikado. Pero sa pagkakataong ito, wala na siyang kontrol sa loob ng Lotus. Kailangang makawala rito si Gyro sa sarili niyang paraan kung hindi ay tuluyan siyang madudurog sa loob ng Lotus. Samantala, sa loob, biglang nailipat sina Gyro at Rigo sa isang panibagong panahon. Napatingin sina Gyro at Rigo sa paligid at napansin nilang nasa shrine sila kung saan naroon ang Black Obsidian Rock na pinagkulungan kay Rigo. Pero sa halip na nasa ilalim ito ng lupa, nasa ibabaw mismo ito ng shrine, nakataas at kitang-kita. Walang ideya si Rigo kung nasaan sila nang bigla nilang marinig ang boses ng isang batang lalaki na tumatakbo papunta sa templo habang nagpapasalamat kay Lord Rigo dahil sa masaganang ani na nakuha ng kanilang village. Parehong nagulat sina Rigo at Gyro sa narinig nila. Pero mas nakakagulat pa nang makita nilang lumitaw si Rigo malapit sa shrine at sinabi sa batang lalaki na hindi na niya kailangang pumunta roon araw-araw dahil wala naman siyang ginawa para sa masaganang ani. Ngumiti ang batang lalaki at sinabi na sa ibang mga village, araw-araw naglalaban at nagkakapatayan ang mga Menoke at mga tao. Pero dahil kay Rigo, natatakot ang mga Menoke na lumapit sa kanilang village, kaya ligtas ang lahat ng mga nakatira roon. Umiwas ng tingin si Rigo at sinabing hindi naman niya ginagawa iyon para iligtas sila o anuman. Nagkataon lang na gusto niya ang lugar na iyon at gusto niyang manatili roon. Sinabi ng batang lalaki na dahil lang sa presensya ni Rigo, ligtas ang buong village at napakasaya niya dahil doon. Iniwan niya ang isang labanos at ilang isda para kay Rigo bago umalis sa shrine at nangakong babalik kinabukasan. Biglang napagtanto ni Gyro na mukhang nasa ibang panahon talaga sila. At bago pa niya masabi ang iniisip niya, sinabi na iyon ng Menoke na nagsabing taong 1730 ito bago pa masil si Rigo sa Obsidian Stone. Ipinaliwanag niya na noong panahong iyon hindi pa alamat lamang ang mga Menoke na iilang tao lang ang nakakaalam. Kilala sila ng karaniwang mga tao at kapwa kinatatakutan at iginagalang. Biglang napansin ni Gyro ang isang binatang may puting buhok na papalapit sa shrine habang nakangiti at binabati si Rigo, tinatawag siyang matandang kaibigan. Lumapit ang lalaki at tinanong kung bakit kailangan pang manirahan ni Rigo sa isang lugar na may napakalaking depth obsidian rock na para sa kanila ay parang lason. Pero basta na lang kumain ng isda si Rigo at sinabing dahil sa bato, hindi lumalapit ang ibang Menoke at nagkakaroon siya ng tahimik na buhay. Biglang napagtanto ng tunay na Rigo na pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Matapos niyang pag-isipan, naalala niyang siya rin ang taong kumontak sa kanya matapos siyang makawala mula sa obsidian rock. Sinabi ng lalaking may puting buhok na nagbabago na ang pakikitungo ng mga tao at nagsisimula na silang pumatay ng mga Menoke. Hindi ito gaanong pinansin ni Rigo at sinabi niyang naging masyadong mayabang ang ilang Menoke at walang pakundangang pumapatay ng mga tao, kaya hindi na nakapagtatakang darating ang ganitong panahon. Pero sinabi ng lalaking may puting buhok na hindi lang iyon ang problema. Gumagawa rin ng mga tao ng isang organisadong anti-Menoke force na mismong shogun ang sumusuporta. At dahil organisado na ang puwersang ito, isa-isa nilang hinuhuli at pinapatay ang mga Menoke. Sinabi niya na may ilang Menoke pa nga na kumampi sa mga tao para iligtas ang sarili nila at binabago nito ang natural na balanse kung saan ang mga Menoke ang nanghuhuli sa mga tao habang ang mga tao naman ay natatakot at gumagalang sa kanila. Sinabi ni Rigo na wala pa rin siyang pakialam sa lahat ng iyon at tinanong kung ano ba talaga ang gusto niya. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga Menoke at sinabi ng lalaking may puting buhok na naghahanda siya ng sarili niyang puwersa para labanan ang mga tao at gusto niyang sumali si Rigo sa kanila. Diretso itong tinanggihan ni Rigo at sinabing wala siyang balak maging bahagi ng kahit anong grupo. Nagsimulang sumigaw ang mga Menoke sa harap niya at sinabing hindi niya nauunawaan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. May ilan pang ang nagtanong kung kakampi ba siya ng mga tao. Pero pinatahimik sila ng lalaking may puting buhok at muling bumaling kay Rigo. Sinabi niyang hindi nila maaaring balewalain ang isang Menoke na kasing lakas niya.
Nangako siyang babalik kinabukasan at pinag-isip siya kung sasali ba siya. Pero sinabi ni Rigo na huwag na siyang bumalik dahil hindi magbabago ang sagot niya. Kinabukasan, bumalik si Amagi, ang lalaking may puting buhok, sa shrine at sinabing dumating siya para kunin ang sagot ni Rigo at malaman kung sasali ba ito sa kanila o hindi. Muli siyang tinanggihan ni Rigo at sinabing hindi siya interesado. Pero napansin niyang may dugong tumutulo mula sa kamay ni Amagi. Tumawa si Amagi at sinabi na napakaganda ng village, mataba ang lupa, masagana, at puno ng mga tao, kaya nagkaroon siya ng makakain habang papunta roon. Sa kamay niya ay hawak ang pinutol na ulo ng batang lalaki na araw-araw nagdadala ng isda para kay Rigo. Dahil dito, tuluyang sumabog sa galit si Rigo at nag-transform bilang isang napakalaking halimaw. Doon napagtanto ni Gyro na ang halimaw na kinakalaban nila noon ay si Rigo mismo. Agad ding nag-transform si Amagi bilang isang Menoke habang naghanda si Rigo ng isang napakalakas na magic spell at pinakawalan ito kay Amagi sa sobrang galit. Napakalakas ng kapangyarihan ni Rigo na lahat ng nasa paligid ay tuluyang nawasak ang shrine. Ang bundok, ang mga kagubatan, lahat ng Menoke na kasama ni Amagi at maging ang bawat taong nakatira sa village. Nawala ng isang braso si Amagi at halos hindi na makatayo pero sinabi niyang kasing lakas nga ni Rigo ang inaasahan niya. Ngunit dahil sa pagkawasak ng buong village, tiyak na magagalit sa kanya ang mga tao at balang araw ay hahabulin at papatayin siya ng mga ito. Kaya ang pinakamainam na gawin niya ay sumama sa mga Menoke. Sandaling nag-isip si Rigo at naalala kung paano siya tinawag ng batang lalaki na tagapagligtas ng kanilang village. Ngunit matapos makita ang carnage na siya mismo ang gumawa, nagpasya siyang hindi papanig sa kahit sino. Music, naglakad siya patungo sa Death Obsidian. Sumigaw si Amagi at sinubukang pigilan siya. Pero tuluyang nagsanib si Rigo sa Death Obsidian at sarili niyang ikinulong ang sarili sa bato para sa walang hanggang panahon. Maya-maya, bumalik sila sa dreamlike state at muling nakita ang ghost ni Rigo sa harapan nila. Galit na galit ito dahil sa ginawa niya, lalo na sa katotohanang nagsanib si Rigo sa isang tao at tila kumampi sa isang panig kahit na nangako siyang hindi siya kailanman papanig. Inatake sila ng halimaw, pero mabilis na tumalon si Gyro palayo at tinanong si Rigo kung tatapusin na ba nila ang music kalokohang ito. Ibinigay ni Rigo kay Gyro ang lahat ng kanyang kapangyarihan at naghanda silang lumaban. Samantala, sa labas, todo pagsisikap si Fuyo na mabawi ang kontrol sa Lotus pero paulit-ulit siyang nabibigo. Biglang nagkaroon ng malaking bitak sa Black Lotus at isang napakalaking demonic hand ang bumasag palabas, kasunod sina Gyro at Rigo. Galit sila dahil sila ang huling nakatapos sa task. Maya-maya, habang umiinom ng soda, ikinwento ni Gyro ang lahat ng nakita niya. Napagtanto ni Shiiba na nakakuha sila ng napakahalagang impormasyon. Tinanong ni Hana kung dapat ba niya itong i-report sa mga higher-ups pero tumanggi si Shiiba dahil maaari nilang gamitin ang impormasyong iyon bilang leverage. Sa halip, nagsimula siyang bumuo ng plano kung paano sila uusad at mahahanap si Amagi. Kinabukasan, nanonood sina Gyro at Ray ng balita tungkol sa mga pinutol na ulo ng mga taong natagpuan sa tahimik na bahagi ng lungsod, pati na rin sa sunod-sunod na mga pagpatay sa isang kalapit na music bayan. Kasama rin nila si Fuyo, at habang nag-snack ang tatlo, napag-isip-isip nilang malamang ay gawa ito ng mga Menoke. Biglang tinanong ni Gyro si Fuyo kung ano pa ba ang ginagawa niya kasama nila. Sinabihan niya itong umalis na dahil tapos na ang trabaho niya rito. Pero sinabi ni Fuyo na malaya siyang pumunta kung saan niya gusto. At sa ngayon, ang lugar na may libreng pagkain ang number 1 sa kanyang bucket list. Naiinis si Gyro sa attitude niya at sinabing kinakain niya ang snacks niya. Itinuro pa niya na nakasulat ang pangalan niya sa packet pero sinabi ni Fuyo na ayaw niyang basahin iyon. Matapos ang ilang sandaling pagtatalo, naging seryoso si Gyro at nagtanong bakit ba kumakain ng tao ang mga Menoke. Kaya naman ni Fuyo na kumain ng normal na pagkain. Ipinaliwanag ni Fuyo na kayang kumain ng mga Menoke ng iba't ibang bagay. Pero walang makakapantay sa vital energy ng tao pagdating sa pagpapalakas ng kanilang katawan at pagpapataas ng kanilang power. Naalala ni Gyro na may sinabi ring ganoon si Amagi habang nasa loob sila ng dream ni Rigo. Napagtanto naman ni Ray na ang mga kamakailang pagpatay ay hindi simpleng random acts of violence. Talagang nag-iipon ng lakas ang mga Menoke. Biglang naglabas ng breaking news ang reporter at sinabi na isang misteryosong fog ang bumabalot sa kalapit na lungsod ng Hirasaka. Habang tuluyan namang isinara ang lahat ng kalsadang papunta roon. Samantala, nakikipagkita si Shiiba kay Toko, isang blonde na babae na siyang superior niya. Iniabot niya rito ang report tungkol sa training incident ni Gyro at Rigo, pero hindi iyon interesado si Toko. Napansin niyang may ibang bagay na itinatago si Shiiba, kaya sinabi rin niya rito ang tungkol sa Menoke na si Amagi kapalit ng impormasyong iyon.
Hiniling ni Shiiba na payagan ng kanyang team na sumali sa investigasyon tungkol sa mga kamakailang homicide na pinamumunuan ni Toko. Agad itong tumanggi, pero hiniling ni Shiiba na pakinggan muna siya. Sinabi niyang nakapagpakita na ng tunay na resulta ang kanyang team hanggang ngayon. At higit pa roon, lahat ng insidenteng may kinalaman sa mga Menoke ay sakop ng kanilang jurisdiction. Sinabi ni Shiiba kay Toko na bigyan niya ng pagkakataon ang kanyang team na patunayan ang sarili nila. At kung mabaygo sila, pwede siyang tanggalin kasama ng buong team. Talagang nakakaengganyo ang offer na yon. Pero bago pa makasagot si Toko, nakatanggap siya ng nakakabahalang tawag mula sa kanyang subordinate, kaya napagtanto ni Shiiba na baka kailanganin nga niya ang tulong nito. Maya-maya, nagtipon ng lahat ng reporter sa lungsod sa labas ng Hirasaka para i-report ang misteryosong fog. Marami ring miyembro ng Bureau of Espionage ang naroon at ginagawa ang lahat para kontrolin ang sitwasyon at kumbinsihin ng mga tao na hindi delikado ang fog. Namangha si Gyro sa laki ng operasyon, kaya ipinaliwanag ni Shiiba na nandito lang sila para harapin ang mga tao dahil kapag Menoke na ang kalaban, wala nang magagawa ang ordinaryong department. Dagdag pa niya, dahil ilang dekada ng mapayapa at walang malalaking insidenteng kinasasangkutan ng Menoke, kakaunti na lang ang mga taong may sapat na training para labanan sila. Dahil dito, espesyal ang kanilang team at saktong-sakto ang pagkakataon para sa kanila. Sinimulan ni Shiiba ang briefing para sa team. Pero kakaunti pa lang ang alam nila tungkol sa sitwasyon. Ang sigurado lang nila ay mga Menoke ang nasa likod ng fog at may ilang sibilyang natrap sa loob ng lungsod. Tatlo ang pangunahing objectives nila sa mission, iligtas ang mga survivors, alisin ang fog, at hulihin ang mga kalaban sa loob ng lungsod. Nagulat ang lahat nang marinig nilang kailangan nilang hulihin ang kalaban imbes na patayin. Pero ipinaliwanag ni Shiiba na pakiramdam niya ay may taong kumokontrol sa lahat mula sa likod ng eksena, kaya kailangan nilang makakuha ng mas maraming impormasyon hanggat maaari tungkol sa mastermind. Sinabi ni Shiiba na siya ang may full authority sa mission na ito at pinili niya sina Ryuji, Ichi, at Gyro para pumasok sa lungsod. Ipinaliwanag niyang hindi gagana ang normal na communication methods dahil hinaharangan ng fog ang mga ito. Kaya kakailanganin nila ang tulong ni Fuyo para manatiling magkakonekta. Gumawa si Fuyo ng tig-isang flower petal gamit ang kanyang powers at sinabi sa kanila na lunukin ng buo ang mga ito. Ipinaliwanag niyang dahil sa petals, makokonekta sila ng direkta sa magic lotus niya at makakapag-usap sila gamit ang telepathy nang hindi na kailangang magsalita. Hindi kumbinsido sina Gyro at ang iba kung ligtas bang kainin ang lotus petals, kaya nainis si Fuyo dahil sobra silang suspicious sa kanya. Pagkatapos, binati sila ni Shiiba ng good luck bago sila tuluyang pumasok sa fog. Pero pagpasok nila rito, agad silang napansin ng mababang ranggo ng Menoke na si Naruko na nakatayo sa ibabaw ng isang public clock. Sinabi niya sa isang higanteng lalaki na abala sa pagkain na 3 tao lang ang papasok para labanan sila, kaya halatang nadismaya ito nang marinig yon. Tinanong niya ang isa pang Menoke na kasama nila kung kumusta na ang paghahanda ng pagkain. Sumagot ang maskman na si Roren na nasa 200 tao na ang natipon nila matapos i-hypnotize ang mga ito. Nagsimula siyang magreklamo na napakahirap at nakakainis mang abala ng mga tao, pero sinabi ng malakas na Menoke na si Ken Awa na tanging mga bagong patay na tao ang may sapat na life force para mapakinabangan nila. Biglang tinawagan ulit ni Naruko si Ken Awa at sinabi nitong nagkamali siya sa bilang noong una. Hindi lang 3 tao ang pumasok sa fog, may kasama rin silang isang pusa. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa si Ken Awa. Sa sobrang excitement dahil magkakaroon na siya ng pagkakataong makalaban si Rigo, dinurog pa niya gamit ang bare hands ang bungo ng isang kawawang lalaki. Pinagsabihan siya ni Roren na huwag masyadong magpadala sa excitement dahil malinaw ang mga utos ng kanilang boss. Sinabi ni Ken Awa na naaalala naman niya ang lahat. Sa kanya tinanong si Naruko kung saan nanggagaling si Rigo. Pero walang sumagot sa kanya dahil nakatulog na si Kawa. Dahil dito, galit na galit si Ken Awa sa kanya. Sinubukan naman siyang pakalmayan ni Roren at sinabing pagbigyan na lang ang kawawang babae. Siya lang kasi ang nagpapanatili ng fog barrier sa buong lungsod, kaya nagtalaga sila ng isang espesyal na bodyguard para protektahan siya habang nagpapahinga. Pero wala itong pakialam kay Ken Awa. Sinabihan niya si Roren na ipagpatuloy ang pangangalap ng mga bagong bihag na tao habang siya naman ang pupunta para hulihin si Rigo. Samantala, nakarating na sina Gyro at ang kanyang mga kasama sa lungsod at pinatay nila ang invisibility feature ng kanilang stealth suits. Napansin nilang lahat ng taong nakapaligid sa kanila ay walang malay. Kahit kalabitin at alugin ni Gyro, hindi pa rin sila nagigising. Ayon kay Ryuji, malamang ay nasa ilalim sila ng isang uri ng spell. Kaya kailangan muna nilang hanapin at talunin ang spellcaster. Sinabi ni Ichi na magiging mahirap hanapin ang spellcaster sa napakalaking lungsod.
Pero biglang nagising si Rigo mula sa kanyang idlip at nagtanong kung bakit napakabaho ng hangin dito. Tuwang-tuwa si Ichi nang makita siya at agad niyang hiniling kay Rigo na magsilbing Menoke radar nila para mas mabilis nilang matapos ang mission. Wala namang nakitang problema si Rigo rito. Agad niyang naramdaman na may 4 na Menoke sa lugar pero hindi niya matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng bawat isa. Gayunpaman, masasabi niyang isa sa kanila ang kumokontrol sa fog, isa naman ang kumokontrol sa mga tao, habang ang dalawa pa ay malamang mga combatant. Iminungkahi ni Ria na maghiwa-hiwalay sila para hanapin ang mga Menoke. Pero biglang napansin ni Gyro ang ilang uwak na tahimik na kumakain ng basura. Dahil tulog ang lahat ng tao sa paligid, naisip niyang gamitin ang mga uwak para makakuha ng impormasyon para sa mission nila. Napatingin sina Ichi at Ryuji na parang nasasaksihan nila ang isang Renaissance painting ng isang lalaking nakikipag-usap sa mga uwak. Ilang minuto lang, nakuha na ni Gyro ang impormasyong kailangan niya. Matapos suyuin ang mga uwak gamit ang mga sariwang pagkain, sinabi niya sa kanyang mga kasama na may 2 Menoke na nananakit ng mga tao sa isang intersection. Samantala, ang dalawa pa ay nasa Central Park. Kaya iminungkahi niyang hatiin nila ang grupo sa 2 team. Agad namang sinabi ni Ria na sila ni Ichi ang pupunta sa intersection. Sina Gyro at Rigo naman ang pupunta sa park. Alam na ni Gyro na iyon ang sasabihin niya, kaya pumayag siya sa plano. Ngunit bago pa sila tuluyang maghiwalay, biglang bumagsak si Ken-awa sa mismong likuran nila, dahilan para magulat ang lahat. Isa-isa niyang tiningnan ng bawat isa hanggang sa mapunta ang tingin niya kay Rigo. Biglang lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Nang makita iyon ni Gyro, sinabi niyang nagbago na ang plano nila. Maghihiwalay sila para takpan ang intersection at ang park. Habang siya at si Rigo naman ang mananatili rito para harapin ang napakalaking halimaw na ito. Sinabi ni Ichi na pwede silang tumulong sa pakikipaglaban, pero alam ni Gyro na gusto talagang makalaban ni Ken-awa si Rigo, kaya balak niyang pagbigyan ng kagustuhan nito. Umalis si Ria at Ichi, at nagulat si Ken-awa nang makita niyang naiwan si Gyro. Akala kasi niya, kapag lumaban ng mga tao, palagi silang magkakasama, o kaya naman ay tatakbo sila palayo. Nag-fuse si Gyro kay Rigo at sinabihan si Ken-awa na tigilan na ang pagsasalita at magsimula ng lumaban. Samantala, nakita ni Ichi si Roren habang nakaharap naman ni Ria ang emo guy na nagbabantay kay Naruko at pareho silang naghanda para sa laban. Samantala, hinubad ni Ken-awa ang kanyang jacket para ipakita ang kanyang sobrang laki at maskuladong katawan. Sa kanya inatake si Gyro gamit ang mga suntok na kayang yumanig sa lupa. Pero mas mabilis si Gyro at madali niyang naiwasan ang lahat ng atake nito. Napagtanto niyang puro lakas lang si Ken-awa at kulang sa diskarte, kaya madaling basahin ang mga galaw nito. Nagpasya siyang gamitin iyon laban sa higanti. Sa huling sandali, iniwasan niya ang suntok ni Ken-awa kaya tuluyang nabuksan ang depensa nito. Pagkatapos, tinipon ni Gyro ang kapangyarihan ni Rigo sa kanyang kamao at pinakawalan ng isang bugso ng Dark Aura kay Ken-awa para tapusin ang laban sa isang suntok. Pero nanatiling nakatayo si Ken-awa sa harap ng napakalakas na atake at hinarap ito ng diretso. Sinabi ni Gyro na paliliparin niya si Ken-awa hanggang China, pero walang nangyari. Sa halip, pinunit ni Ken-awa ang atake gamit lamang ang kanyang mga kamay. Hindi makapaniwala si Gyro at napagtanto niyang mas malakas pala si Ken-awa kaysa sa inaakala niya. Nagpa siya ang higanteng Menoke warrior na ipakita ang tunay niyang kapangyarihan. Nag-transform siya sa kanyang enhanced form kung saan tumubo ang makapal na exoskeleton sa kanyang mga braso at paligid ng kanyang bibig. Sinabi niya kay Gyro na hindi ito tao at hindi rin Menoke, kundi isang failed hybrid ng dalawa, kaya wala itong laban sa isang tunay na Menoke. Pagkatapos, ibinagsak ni Ken-awa ang kanyang claw at biglang nakaramdam si Gyro ng napakalaking bigat na dumidiin sa kanyang katawan. Napilitan siyang lumuhad dahil sa pressure, habang sinabi ni Ken-awa na maaaring hindi siya mabilis o matalino, pero alam niya kung paano gamitin ang kanyang lakas at bigat sa kanyang kalamangan. Tinanong niya si Gyro kung ano ang pakiramdam na idiin ang mukha sa lupa dahil iyon din ang naramdaman ng mga Menoke sa loob ng maraming siglo dahil sa grupong tinatawag na Aniwabin. Ikinwento ni Ken-awa na dati siyang sinasamba bilang isang makapangyarihang mountain god. Iginagalang siya ng mga tao, nagdarasal sa kanya at nag-aalay ng mga sakripisyo, at kapalit nito ay pinoprotektahan niya sila. Pero dumating ang Aniwabin at ibinaling nila laban sa kanya ang kanyang mga tagasunod. Nagsimulang magplano ang mga taga-nayon para patayin siya, at nang malaman iyon ni Ken-awa, pinatay niya silang lahat. Pagkatapos, binuhat niya si Gyro gamit ang kanyang invisible claw at sinabi na pinagyusig ng Aniwabin ang mga Menoke. Kaya nagtago sila sa mga anino habang hinihintay ang araw na tuluyang mawala ang kapangyarihan ng Aniwabin. Ngayon, dumating na ang araw na iyon at babawiin na ng mga Menoke ang kanilang posisyon sa tuktok ng food chain.
Sinimulan ni Ken Awa na durugin si Gyro gamit ang kanyang invisible claw at sinabi na kung hanggang doon lang ang kayang gawin ni Rigo, hindi na nila ito kailangan. Sa halip, maaari na lang itong maging sakripisyo para maisilang ang maluwalhating panahon ng Mano. Samantala, kaharap naman ni Ichi si Roren. Sinabi nito na ang mataas at mayabang na pag-uugali ng mga tao ang pinakakinaiinisan niya at halos masuka siya sa sobrang inis. Sinabihan niya si Ichi na kung luluhod ito at magmamakaawa, baka pag-isipan niyang hayaan itong mabuhay. Pero hindi man lang siya binigyan ni Ichi ng pagkakataong magsalita pa at agad itong sumugod, saka pinakawalan ng isang malakas na slash. Madali namang naiwasan iyon ni Roren at sinabi niyang kung gusto talaga ni Ichi ng laban, bibigyan niya ito. Iwinasiwas niya ang kanyang flag at nagpakawalan ng malakas na bugso ng Dark Winds patungo kay Ichi. Nang lumipas ang hangin, natagpuan ni Ichi ang sarili na nakatayo sa isang napakataas na gate na umaabot hanggang sa ibabaw ng mga ulap. Sinabi ni Roren na ang spell niya ay direktang nakakaapekto sa isip ng kanyang target. At kapag nahulog si Ichi mula roon, tunay na mamamatay siya. Ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para ipakita sa mga tao ang iba't ibang uri ng ilusyon, mula sa pinakamagagandang bagay na maiisip nila hanggang sa pinakakakilakilabot na impyerno. Dahil dito, nakita niya ang napakaraming emosyon ng mga tao, at may naramdaman siyang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sinabi ni Ichi na hindi laruan ang mga tao, pero sagot ni Roren na mas itinuturing niya silang parang mga alagang hayop. Pagkatapos, binago niya ang kanyang flag bilang isang lance at sunod-sunod na inatake si Ichi. Unti-unti itong itinutulak papunta sa gilid ng gate. Pero hinintay ni Ichi ang tamang pagkakataon, sa kanya hinawakan ng lance at inihagis si Roren palayo. Sa kasamaang palad, siya ang master ng illusion, kaya agad siyang nakalipad sa ibabaw ni Ichi matapos sumibol ang itim na mga pakpak sa kanyang katawan. Nainis si Ichi sa kanya, kaya lalo pa siyang tinukso ni Roren sa pamamagitan ng pagbabago sa suot niyang damit at ginawa itong schoolgirl uniform. Namula at natarante si Ichi, pero napagtanto niyang ilusyon lang ang lahat at nasa kanya pa rin ang kanyang sandata. Nagpasya siyang hayaan munang isipin ni Roren na nalilito siya dahil bibigyan siya nito ng pagkakataong tuluyang pabagsakin ang kalaban. Habang iniisip ni Roren kung ano ang susunod niyang gagawin kay Ichi, bigla nitong inactivate ang stealth mode ng kanyang suit at tuluyang naglaho. Naguluhan si Roren sa nangyari, pero sa sumunod na sandali, bigla siyang inatake ni Ichi mula sa blind spot niya at naitulak ang mga hita nito sa balikat ni Roren. Mabilis niyang pinutol ang isang sungay nito. Napasigaw si Roren habang nawawala ang kanyang illusion at bumagsak siya sa lupa. Sinabi ni Ichi na ang mga sungay ang nagsisilbing control center ng kapangyarihan ng isang Menokei. At ngayong nawalan siya ng isa, hindi na niya makontrol ang kanyang mga spell, ibig sabihin, talo na siya. Samantala, napagtanto naman ni Ken Awa na hindi niya nadurage si Gyro dahil sa huling sandali ay hinubad nito ang kanyang suit at nakatakas. Pero hindi iyon ang inaalala ni Gyro. Sa pagkakataong ito, mas malalim kaysa dati ang fusion niya kay Rigo. May cat ears, claws, at tail na gawa sa Black Aura, tinanong ni Gyro si Rigo kung ano ang nangyayari. Sagot naman ng Black Cat na hindi rin siya sigurado dahil nung hinubad ni Gyro ang kanyang vest, bigla niyang naramdaman na may kapangyarihang bumubukal sa loob niya. Naalala ni Gyro na binanggit ni Shiba ang tungkol sa isang spectral suppressor na nasa kanilang mga suit, kaya naisip niyang baka yon ang pumipigil sa tunay na kapangyarihan ni Rigo. Habang abala siya sa pag-iisip tungkol dito, biglang umatake si Ken Awa at napagtanto ni Gyro na wala na siyang sapat na oras para umiwas. Kusang kumilo si Rigo at nagpakawala ng isang letigo na gawa sa Dark Aura para pigilan si Ken Awa, pero sa halip ay nahati sa dalawa ang katawan ng pulang higanti. Parehong hindi maintindihan ni Gyro at Rigo kung paano iyon nangyari. Habang iniisip ni Rigo kung bakit bigla siyang naging napakalakas, napagtanto niyang may isang bagay siyang ginagawa nang hindi niya namamalayan. Unti-unti niyang hinihigop ang life force ni Gyro, at iyon pala ang dahilan kung bakit biglang lumakas ng ganito ang kanyang kapangyarihan. Samantala, hindi pa rin nagsisimula ang laban ni Ria sa kanyang kalaban. Sinabihan niya ang lalaki na sumuko na ng maayos, pero bigla nitong inilabas ang kanyang espada. Nanigas si Ryuji nang makita niya ang sandata dahil pamilyar na pamilyar siya rito. Nang umatake ang lalaki, agad niyang napagtanto na isa pala itong taong konektado sa kanyang nakaraan. At dito nagtatapos ang video. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.